Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 2651 isang tawag at isang daang tugon. Sigurado talaga, ang matangkad at payat na lalaki ay saglit na nag-alinlangan, pagkatapos ay tiningnan si Yesuan ng pataas at pababa, at pagkatapos ay tumango, okay, dahil interesado si Brother Ye, hayaan mo munang subukan ito, kung hindi, gagawa kami ng aksyon kung siya ay oily o hindi. Makakatiyak ka sa puntong ito, kung mamatay ka, mamamatay ka, bihag ka lang ng tao, walang pakialam. Pagkatapos magsalita, ang matangkad at payat na lalaki ay commandant, at agad na umatras sa gilid kasama ang iba pang 3 demon jailers, na malinaw na nagpapahiwatig na magagawa ito ni Yesuan ngayon. Ubo-ubo, si Yesuan ay umubo ng 2 beses, matigas ang ulo na tinitigan ang matandang nasa kulungan, at nagkunwaring magpapasabog ng isang tolda ng espiritual na kapangyarihan, na naging bagyo at gamulong patungo sa matanda, habang dahan-daang nagsasabi sa masamang tono, "Matanda, alam kong matigas ang mga buto mo, ngunit ito ay malas na makilala mo si Lao Su, mas mabuting ibibigay ko sa iyo ang hiwa ngayon, mas mabuting ibibigay ko sa iyo ang hiwa ngayon, mas mabuting ibibigay ko sa iyo ang hiwa ngayon, mas mabuting ibibigay ko sa iyo ngayon balbas mo sa mukha mo at idikit mo sa ulo mo na parang pagong." Ang mga salitang ito ay masyadong mabisyo. Hindi ba ito ay isang berdeng buhok na pagong? Sa pag-iisip ng maasim na eksena, maging ang 4 na matangkad at payat na demon jailers na tumabi ay nagulat, at ang kanilang mga tingin kay Yesuan ay biglang nagbago. Kahit na nag-iisip ng ganoon kabagsik at walang hiyang paraan, ang batang ito ay sapat na malupit. Gayunpaman, sa isang lugar tulad ng Wanlu Prison, ang kailangan lang ay kabisyohan at kasamaan. Maaari kang magkaroon ng karakter na ito sa unang pagdating mo, at ang hinaharap ay walang limitasyon. Sa katunayan, bukod sa matangkad at payat na 4 na tao, maging ang matandang si Lu sa hola ay nagulat, at ang buong matandang mukha ay naging berde sa isang iglap. Bagamat alam niyang walang kakayahan si Yesuan, ngunit ngayong nasa harap na niya ang sitwasyon, aalis na lang siya sa trabaho, ibabalik ang kanyang mukha at makipaghiwalay kay Yesuan sa mismong lugar. Alinman ay maaari lamang siyang makipaglaro sa kanya, o hayaan ang batang ito na mabilis na makakuha ng kapangyarihan sa bilog ng Devil Jailer. Sa pagkakataong ito, kung pipiliin niya ang huli, kung hindi na niya muling ipahayag ang kanyang posisyon, ang batang may apelyidong Ye sa kanyang harapan ay magiging sabik na gustong-gusto niyang makipaglaro at, hindi ba pwedeng magnganga na lang siya at yumuko para pumasok sa paaralan at gumagapang ang pagong? Ano, sa sandaling naisip niya ito, ang ekspresyon ni Lu Wenshuan ay nagbago sa isang iglap, at sinabi niya ng hindi nag-iisip, "Teka, wala akong katulad na kaalaman sa iyo, hindi ba sa labas lang ito? Ibigay mo na lang sa iyo, umalis ka na rito. Huwag mo na akong guluhin muli." Habang nagsasalita, binawi niya ang kamay at naglabas ng isang maliit na space box, saka ngumuso at itinapon palabas ng hola. Ang lahat ng ito ay tulad ng inaasahan ni Yesuan, ngunit kahit na ganoon, nagpanggap pa rin siya na naglalagay ng isang grupo ng mga eksena. Sa kabilang banda, ang matangkad at payat na 4 na tao na napaatras na sa gilid, nang makita nilang napakasimple lang ng usapin, ay halos hindi na nabigla kaya napatitig sila sa kanilang mga eyeballs on the spot. Nang tumingin siya kay Yesuan, walang iba sa kanyang mga mata maliban sa paghanga at paghanga. Ang mga demon guard sa Wanlu Prison ay orihinal na pawang mga simpleng tao na may maunlad na mga paa. Upang makakuha ng mga benepisyo mula sa mga bilanggo na nakakulong sa mga kulungan, madalas nilang sinusubukan ang kanilang makakaya sa bawat oras, inani. At hindi sa tuwing nakukuha mo ang gusto mo, mas madalas sayang ang lakas at paghahagis. Ngunit si Yesuan sa kanyang harapan ay iginalaw lang ang kanyang mga labi ng ilang beses, at halos walang pagsisikap, dinala niya ng diretso ang matandang lalaki na sikat sa kanyang matigas na buto sa hola. Kung ang lahat ng ito ay hindi nakita ng kanilang mga mata, ang matangkad at payat na 4 ay sadyang hindi makapaniwala. Ang bagong dating na nasa harapan nila ay tila nagbukas ng pinto ng hindi sinasadya, na nagparamdam sa kanila na nakakita sila ng bagong mundo. Pwede pa pala paglaruan ng ganito ang tinatawag na torture. Hangga't kabisado mo ang sikolohiya ng kalaban,
nasamsam ang kahinaan, makakamit mo rin ang iyong layunin sa pamamagitan ng kaunting lip service. Nakakamangha itong tinatawag na pag-atake sa puso. Habang nag-flash sa kanilang isipan ang mga kaisipang ito, lubos na nakumbinsi ng matangkad at payat na apat si Yezuan. Marahil ang hinangaan nila ay ang paraan lamang ni Yezuan sa paggawa ng mga bagay. Hindi nagtagal, ang mga kayamanan at iba't ibang mga bihirang materyales sa maliit na kahon ng espasyo na ibinigay ng matandang si Lu ay direktang hinati ng 5 tao. Ang matangkad at payat na lalaki na nakatikim ng tamis ay tila hindi natapos. Nagkusa siyang mag-alok ng mga mungkahi, hampasin habang mainit ang plancha, at pagkatapos ay subukan ito sa ibang mga kulungan. Siya nga pala, hinayaan niya si Brother Ye na sanayin ang kanyang mga kamay at maging pamilyar sa mga kasanayan sa pakikipagbuno sa mga bilanggo na ito. Lihim na nagreklamo ang huli sa kanyang puso, ngunit hindi niya magawang tumanggi. Sa kawalan ng pag-asa, matatagpuan lamang niya ang isang hola sa malapit, kaya inulit niya ang panlilinlang. Buti na lang at halatang matinong tao ang nakakulong sa kulungang ito. Nakita niya ang lahat ng nangyari noon, at para sa tagumpay ni Yezuan sa paglusot sa Demon Jailer, ang taong ito ay halatang labis akong nagulat at nabigla, at sa parehong oras, naunawaan ko ang kahalagahan nito. Sa makatuwid, matapos lihim na gamitin ni Yezuan ang kanyang divine sense para ihatid ang kanyang boses, hiniling sa kabilang partido na makipagtulungan, at nangako na gagawa siya ng paraan para tulungan siyang makaahon ng magkasama, ang taong ito ay nag-alinlangan lamang ng ilang sandali, at pagkatapos ay nagbitiw sa kanyang kapalaran. Makipagtulungan ng tahimik. Siyempre, kapag nakikipag-usap sa taong ito, iba ang retorika ni Yezuan. Talaga, pagkatapos suriin ang kabilang partido, direkta niyang kinuha ang mga natitirang tampok. Walang suspense ang resulta. Pagkatapos ng dalawang magkasunod na tagumpay, ang matangkad at payat na 4 na tao ay lubos na humanga kay Yezuan, at sila ay itinuring na mga Diyos. Sa susunod na 10 araw, unti-unting natagpuan ni Yezuan ang pakiramdam. Gamit ang parehong paraan, paulit-ulit siyang nagtagumpay, at ang demonyong tagapagbilanggo na sumunod sa kanya, mula sa unang payat at matangkad na 4 na tao, ay unti-unting umabot sa antas ng tagumpay. 20 o 30 tao. Sa tuwing lumalabas si Yezuan sa gilid ng itim na kulungan kung saan nakatira ang mga bilangguan, palaging maraming demonyo ang tumatawag at nang aasar sa kanya sa likod niya. Mabilis na ikinalat ni Pienwanloo ang salita sa bilangguan, at ang eksena ay walang katapusan ng ilang sandali. Kahit na sa buong grupo ng mga Demon Jailers, ang kanilang mga salita ay mayroon ng isang tiyak na prestihiyo, at hindi sila nagsasabi ng 100 tugon, kahit na sa maliwanag na bahagi, pagkatapos makita si Yezuan, iba pang mga bilanggo ang karaniwang sumalubong sa kanya ng nakangiti, na may kahulugang pambabala. Kung tutuusin, ang bawat shot na ginawa niya mula sa simula ay higit pa o hindi gaanong matagumpay, at hindi siya nabigo. Bilang karagdagan sa mga tiyak na benepisyo, ang kahulugan ng lahat ng ito ay kumakatawan, higit pa riyan, ang ibang mga demonyong bilangguan ay hindi alam kung ano ang gagawin. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nakaramdam ako ng takot at selos kay Yezuan. Gayunpaman, ang ganitong uri ng kasiyahang sitwasyon ay hindi naging dahilan para madala si Yezuan. Sa katunayan, nitong nakalipas na 10 araw, lihim niyang binibigyang pansin ang mga galaw ng bihirang lumitaw na Jailer Commander. Sa ngayon, medyo prestihiyoso siya sa buong grupo ng mga Demon Jailers. Sa kasong ito, kung kikilos si Yezuan laban sa Jailer, sigurado siyang hindi magiging sobra ang iba pang mga Jailer. Marahas na reaksyon. Hanggat ang pinuno ng bilangguan ay maaaring maalis, si Yezuan ay maaaring pumalit sa kanyang lugar sa isang iglap. Mula noon, ang buong Wanluo Prison ay sasailalim sa kanyang kontrol. Kabanata 2652, Star Core Realm Ika-8 Utos. Ang pinuno ng jailer ng Wanluo Prison ay pinangalanang Black Tower, gaya ng ipinahihiwatig ng kanyang pangalan. Ang kanyang balat ay maitim, siya ay kasing tangkad ng isang tore, siya ay isang power type na demon powerhouse, at ang kanyang cultivation realm ay ang ika-8 order ng Star Core Realm. Kahit na ang Cultivation Realm Division ng Demon Powerhouse ay kapareho ng sa Wanluo Federation, sa katunayan, ang kanilang cultivation method ay natatangi, at ito ay hindi katulad ng scientific at technological camp ng sangkatauhan,
na gumagamit ng gene culture liquid upang mapahusay ang realm sa pamamagitan ng paggalugad sa potensyal ng katawan ng tao at nagiging sanhi ng genetic mutations. Hindi ito tulad ng cultivation camp sa mundo ng mga tao, mayroong lahat ng uri ng cultivation techniques, ang divine sense ang pangunahing bagay, at ang katawan ang supplement. Ang mga powerhouse ng demonyo ay walang banal na kahulugan, ngunit mayroon silang parehong banal na kalikasan, ngunit ang kakanyahan ay ganap na naiiba mula sa makapangyarihang espiritual na kapangyarihan, ang kanilang paglilinang ay pangunahing nakabatay sa kondenseng espiritual na kapangyarihan, na pupunan ng pisikal na forging. Siyempre, marami ring mga demonyong powerhouse na pangunahing umaatake sa forging body at ginagamit ang condensation ng spiritual power bilang auxiliary, gaya ng jailer nitong Wanluo Prison, ang Black Tower, ay isa sa kanila. Bagamat ang Black Tower ay nakatuon sa sining ng pagpapanday ng katawan, at mukhang walang ingat na lalaki sa labas, ang kanyang ugali ay kabaligtaran, hindi lamang ito nabibilang sa uri ng kabayanihan at puso, ngunit ito ay lubhang pambabae. Mahigit 10 araw nang nasa Demon Jailer Team si Yezuan, ngunit nakita niya siya ng 2 o 3 beses sa kabuuan, at sa bawat oras na sumulyap siya sa kanya ng nagmamadali, hindi pa banggitin ang pakikipag-usap sa isa't isa, at hindi man lang siya nagkaroon ng malapit na mukha sa mukha. Bilang pinuno, ang tirahan ng Black Tower ay natural na hindi makakasama ng lahat ng iba pang mga Demon Jailers, ito ay isang independenteng kubo, medyo malayo sa lugar kung saan nakatira ang mga jailer, at ang gitna ay walang laman, kung gusto ni Yezuan na hawakan ito, siya ay matatagpuan sa lalong madaling panahon. At hindi siya makahanap ng tamang dahilan para gumawa ng inisyatibo na lumapit sa kabilang partido saglit, at sa desperasyon, maaari lamang piliin ni Yezuan na hayaan ang kabilang partido na magkusa na hanapin siya. Ang pamamaraan ay napakasimple, ibawas lamang ang lahat ng pagnanakaw mula sa mga kamay ng mga federal na powerhouse na nasa Hola, ayon sa mga patakaran ng Wanluo Prison. Ang mga pakinabang na ito ay dapat ibigay sa 70%, at ang Black Tower ay may isang alipors, sa tuwing ang isang tiyak na pangkat ng demonyo patrol ay may ani, ang taong ito ay magkukusa na lumapit at kunin ito. Ang plano ni Yezuan ay kunin ang taong ito sa ilalim ng kutsilyo, at sa pamamagitan niya, pilitin si Haita na gumawa ng inisyatiba upang mahanap ang kanyang sarili. Upang matiyak na walang nangyaring mali, nagpasya siyang itaas muna ang kanyang cultivation realm sa ika-8 order ng Star Core Realm, at pagkatapos ay sinabi, upang magtagumpay, kahit na mayroon siyang hindi matatag na pundasyon, hindi niya ito mapangalagaan pansamantala. Sa araw na ito, pagkabalik mula sa patrol, kumusta si Yezuan sa mahigit 30 tagasunod ng demonyo, at pagkatapos ay pumasok sa kanyang kubo at nagsimulang umatras. Sa pagkakataong ito, upang makatipid ng oras, direkta niyang itinapon ang isang bangkos ng ika-7 antas na Purple Star Core na pinagmulan, at pagkatapos, sa tulong ng sistemang lumalamon, mabilis niyang sinimulan ang pagsipsip ng Star Core na pinagmulan ng enerhiya sa loob ng mga ito. Halos isang araw at gabi ang lumipas, at nang ang isang buong kubiko ng ika-7 antas na Purple Star Core na pinanggalingan ay nasisipsip, sa wakas ay narinig ni Yezuan ang mabilis na tunog ng sistemang lumalamon. Ding, congratulations sa host, napabuti ang realm. Current realm, 8th Order of Star Core Realm. Sa loob lamang ng isang araw, diretso siyang humakbang mula sa ika-7 order ng Star Core Realm patungo sa 8th Order Realm, at ang bilis na ito kahit na ang mga henyong junior disciples sa Stargate family ng National Capital ay nakatingala lang. Naramdaman ang Marangel na kapangyarihan sa kanyang katawan na kahit ilang beses na mas malakas, hinuyam ng mahigpit ni Yezuan ang kanyang mga kamao, at puno siya ng ambisyon sa sandaling ito. Hindi nagtagal, matapos itago muli ang kanyang cultivation aura, tumayo si Yezuan, itinaas ang kanyang kamay at binawi ang simpleng isolation formation na inilatag niya bago ang cultivation, at pagkatapos ay lumabas ng kubo. Pagkaraang dumating ang mahigit 30 demonyong tagasunod, ikanaway ni Yezuan ang kanyang kamay at inakay ang mga lalaki sa lugar ng kulungan sa labas. Sa pagkakataong ito, sinadya niyang pumili ng ilan pang target na aatakehin, at bago ang ani ay higit na nakahihigit, ang mahigit 30 demonyong sumunod sa kanya ay tuwang-tuwa nang ngumiti sa likod ng kanilang mga tainga. 30% lang ito, pantay na hinati sa mahigit 30 sa kanila, ang mga taong ito ay nasisiyahan na,
ang susi ay ang ganitong uri ng magandang bagay ay hindi nangyayari araw-araw. Bago dumating si Yesuan, maaari lang nilang makuha ito ng 1 o 2 beses sa isang buwan. Nang ang mga lalaking ito ay ngumiti at tumingin sa mga kayamanan na kanilang itinalaga, si Yesuan ay may malalim na tingin sa kanyang mukha, na naglalaro ng isang maliit na kahon ng espasyo sa kanyang kamay. Ang nilalaman nito ay 70% ng mga bagay na inani sa pagkakataong ito. Mga kapatid, narinig ko na ang mga kita sa buwis na nakolekta mula sa ating One Luo Prison ay talagang 50% lang, tama? Biglang nagtanong si Yesuan, at ibinaling ang kanyang ulo para tingnan ang mahigit 30 tagasunod ng demonyo. Ang mga salitang ito ay halatang nagulat sila, ang mga ngiti sa kanilang mga mukha ay nawala lahat, at tumingin pa sila sa kaliwa at kanan ng maingat. At pagkatapos matiyak na walang mga alipors ng Black Tower sa malapit, hininaan nila ang kanilang mga boses at tahimik na pinaalalahanan si Yesuan. Boss, kailangan mo lang malaman ito sa puso mo, huwag mo nang pag-usapan. Tama, ang lalaking iyon sa Black Tower ay hindi lamang may itim na mukha, kundi isang itim na puso, maaari lamang nating lunukan ang bagay na ito ng ating mga ngipin, na tinawag siyang commander ng bilangguan. Malakas din ang lakas ng mga pangunahing tao, ang ika-8 order ng Star Core Realm, SOC, hindi magkatabi ang mga kapatid natin. Nang marinig ang mga salitang ito, alam ni Yesuan sa kanyang puso, at hindi na siya nagpatuloy sa pagsasabi ng kahit ano sa sandaling iyon, tumango, at inakay ang mga taong ito pauwi. Pagbalik nila sa jailer's area, ang 2 alipors ni Heitu ay nagmamayabang, mas anay na sila kamakailan. Tuwing babalik si Yesuan mula sa pagpapatrolya, tiyak na matagal nang naghihintay ang 2 lalaking ito. Tutal, ang 2% ng kita sa buwis na ibinawas ni Haytucker, maaari din silang makakuha ng kaunti. Dalhin mo. Nang makalapit siya, iniunat ng isa sa kanila ang kanyang kamay sa harap ni Yesuan, at ang kanyang tono ay medyo nakaka-point inspiring, kumusta ang ani ngayon? Sabi ko wag kang tamad, bata ka, gamitin mong mabuti ang kakayahan na ito. Baka isang araw ay palakihin ka ng dark adults bilang alipors para magtanim. Panipi, ang implikasyon ay malinaw niyang sinasabi na siya ay nakahihigit sa iba. Hindi pa banggitin si Yesuan at ang mahigit 30 bilanggo sa likod niya. Ito rin ay ilang iba pang mga bilangguan na naglalakad sa hindi kalayuan. Pagkatapos marinig ito, ang kanilang mga mukha ay medyo hindi nasisiyahan, ngunit lahat sila ay naglakas loob na magalit ngunit hindi nang ahas na magsalita. Tinitigan ni Yesuan ang lahat ng ito sa kanyang mga mata, nanunuya sa kanyang puso, ngunit biglang lumubog ang kanyang mukha, at ibinuko niya ang kanyang bibig at pinagalitan, anong uri ka ng aso? How dare you talk to Lao Su sa ganyang tono? Umalis ka dito sa lalong madaling panahon, o hindi ako magkakaroon ng pagkakataong makaalis kapag nagbago ang isip ko. Panipi, ikaw, ang alipors ng Black Tower ay direktang natulala, nakatingin kay Yesuan na tulala, at hindi siya makabalik sa kanyang katinuan ng ilang sandali. Sabay-sabay na hingal ang ibang mga bilanggo sa paligid nila, puno ng pagtataka ang kanilang mga mukha, at lahat sila ay nagulat. Para naman sa mahigit 30 tagasunod ng jailer na nakakuha ng maraming benepisyo mula kay Yesuan, pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, sa wakas ay nagngangalit sila, at lahat ay humakbang pasulong at tumayo sa likuran ni Yesuan. Bagamat hindi siya nagsasalita, halata na ang ugali na ito. Kung gusto ng 2 alipors ng Black Tower na kumilos, tiyak na susugod sila sa taas. Kabanata 2653, paakyat. Okay, ang apelyido mo ay Ye, mahaba ang pakpak mo at gustong lumipad di ba? Galit na nagngangalit ang 2 alipors ng itim na tore, ngunit hindi pa rin sila naglakas loob na kumilos pagkatapos ng lahat, tumalikod at tumakbo patungo sa kubo ng itim na tore, hintayin mo si Lao Su, at maya-maya, kailangan ni Lord He, kunin ang lahat ng balat para sa iyo. Sa sandaling umalis ang 2 lalaki, ang mahigit 30 bilanggo sa likod ni Yesuan ay lahat ay yamakap, lahat ay may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Boss, balak mo ba talagang lumaban sa Black Tower? Hindi naman sa pinanghihinaan ako ng loob, halos 0 ang tsansa ng tagumpay. Oo, hindi naman sa takot tayo sa kamatayan, nagpapaikot-ikot pa rin tayo alam nating wala ng pag-asa. Ayaw talaga. Kung may pagkakataon kang lumaban, ayos lang, ngunit ang Black Tower ay isang 8th Order powerhouse,
At lahat tayo ay third order at fourth order dito, kaya wala tayong pagkakataon na lumaban ng husto. Ipaubaya mo na lang sa akin sa Black Tower, huwag kang mag-alala, hindi ko talaga kakailanganin ang tulong mo. Sa harap ng mga euphemistic exhortation na ito, si Yezuan ay ngumiti lamang ng misteryoso, at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon ng kubo sa Black Tower. Sa paningin, isang malakas na lalaking itim na may taas na hindi bababa sa 2 metro at 3 ang humahakbang patungo na may nakakatakot na mukha, na sinusundan ng 2 alipors. Sa sandaling ito ay tila naramdaman ng 2 lalaking ito na lumipat sila sa backer, at ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamalaki. Narinig ko na tumanggi kang magbayad ng 70% kita sa buwis. Naglalakad papalapit. Tumayo si Haite ilang di pa ang layo habang nakakross ang kanyang dibdib, dahil ang kanyang katawan ay isang buong ulo na mas mataas kaysa kay Yezuan. Ang kanyang mga tingin ay ganap na isang mapagkunwari na pagsusuri, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay puno ng pangungutya at pangungutya. Hindi naman sa hindi ka nagbabayad ng mga kita sa buwis, ngunit ang 7 tagumpay ay medyo problema. Narinig ko na ang koleksyon sa itaas mula sa Wanluo Prison ay malinaw na 50%. Hindi nagpakita ng kahinaan si Yezuan, at ginawang nawala ng mukha si Haita, bilang commander ng mga bilanggo. Hindi mahalaga kung hindi ka humingi ng mga benepisyo para sa mga kapatid na nasa ibaba, talagang binabawas mo ang 20% ng mga kita ng pribado? Ito ay masyadong madilim, tama. Ito talaga ang ipinahihiwatig ng pangalan nito. Panipi, hanapin ang kamatayan. Maliit na third order mole ant. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para tanungin ang commander na ito? Nahiya si Haita, at agad na nagalit, umungal na parang dagandong, at hinampas ang kanyang kamao sa dibdib ni Yezuan. Tamang-tama, karapat-dapat itong maging isang malakas na katawan na nagpapanday ng demonyo na humahabol sa sukdulang lakas. Ang suntok na ito ay pumutok, tila simple, ngunit ito ay malinaw na may dumadagandong na tunog, at maging ang kalawakan ay binaha ng mga alon at alon, lubos na puwersa upang masira ang 10,000 batas. Dapat mong malaman na ang piraso ng Wanluo Prison na ito ay itinayo ng Heavenly Machine Clan gamit ang space folding technology, at ang panloob na espasyo nito ay maaaring ilarawan bilang komplikado at matatag hanggang sa sukdulan, kahit na ang kayamanan na may teleportation function sa mga kamay ng berdeng buhok na matandang lalaki ay hindi makakatulong sa kanya na masira ang kapangyarihan ng mga tanikala ng natitiklop na espasyo na ito, na siyang nagpapakita kung gaano katatagan ang espasyo dito. At ngayon, sa random na suntok ng Black Tower, ang isang matatag na itim na espasyo ng bilangguan ay bahagyang nayanig, na isang sorpresa kay Yezuan. Pero isang maliit na aksidente lang, para sabihing natatakot ka sa lakas ng suntok ng kabilang partido, wala talaga. Third Order Ants. Bulag ka yata. Sa biglang pagsigaw, ang katawan ni Yezuan ay umatras, at kasabay nito, ang kanyang nakatagong pagtatanim ay sumiklab sa buong paligid, at isang marilag na pamimilit na maihahambing sa Black Tower ay agad na kumalat mula sa kanyang katawan, na ikinagulat ng mga demon jailers na nanunood ng labanan sa kanilang paligid ay nahuli at napasigaw. Ito ay ang Black Tower sa kabilang panig, lahat sila ay bahagyang nagbago ng kanilang mga ekspresyon sa ilalim ng panggigipit ng biglang kumakalat na kaharian na ito, at kaagad na umatras matapos ang isang suntok na hindi nakuha, nakatayo ilang talampakan ang layo, tinitingnan si Yezuan pataas at pababa, talagang itinago mo ang iyong cultivation. Ngunit ano ang tungkol sa ika-8 utos? Panipi, alam mo ba kung bakit pinili ng commander na ito ang forging method? Humph! Tayong mga demonyo ay hindi lamang ipinanganak na may malakas na espiritual na kapangyarihan, ngunit higit sa lahat, mayroon tayong malakas na pagtutol sa kapangyarihang ito, kaya't ang mga labanan sa pagitan ng mga demonyo ay karaniwang nilalabanan sa pamamagitan ng puwersa, bagaman ikaw ay isa ring ika-8 utos. Ngunit ikaw ay hindi isang forging body cultivator, sa pamamagitan lamang ng espiritual na kapangyarihan, hindi mo ako matitinag. Mamatay. Ang huling pangungusap ay umungal, at ang hitsura sa mukha ni Haita ay muling naging kakilakilabot, at sa bahagyang pag-alog ng kanyang balikat, isa pang mabangis na suntok ang tumama sa kanya. Ito ay walang pag-asa hanggal. Nang marinig na ang kabilang partido ay talagang pinili ang landas ng pagpapanday ng katawan para sa kadahilanang ito, si Yezuan ay hindi nakaimik, at ngumuso at nginisyon, ngayon,
ipakikita ko sa iyo kung gaano kalakas ang paglilinang ng espiritual na kapangyarihan sa isang mataas na antas ng mga mistikong pagbabago. Panipi, boom! Bago bumagsak ang mga salita, isang malakas na hindi nakikitang espiritual na kapangyarihan ang lumabas na mula sa katawan ni Yesuan, naging isang espiritual na bagyo tulad ng isang bagyo, at nagdulot din ito ng isang dumadagandong na tunog, na dumadagandong patungo sa itim na tore. Poof! Sa biglaang pagdating ng espiritual na unos na ito, ang figure ng itim na tore na sumabog sa kanyang kamao ay biglang tumitigil, at sa ilalim ng kaawa-awang ekspresyon, talagang ibinuko niya ang kanyang bibig at nagbuga ng madugong palaso. Pagkatapos ay tumitig siya ng husto, at diretsyong bumagsak sa kanyang likuran. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa na may malakas na kalabog. Mula noon, walang gumagalaw, at tila walang hininga, at ito ay bumagsak. Ito ang nakakatakot na lugar kung saan ang espiritual na kapangyarihan ay nalilinang sa isang mataas na antas. Kahit na isa ka ring demonyo, hindi mo dapat isipin na maging ganap na imyon, at ang buong dumi ng utak ay masisira sa isang iglap. Kakaibang hindi mamatay. Sa pagmamasid sa pagbagsak ng Black Tower, gamaan ang loob ni Yesuan, ngunit tinakpan pa rin niya ito sa pagitan ng kanyang mga salita. Ang dahilan kung bakit ang itim na tore ay natamaan niya ay malinaw na hindi dahil ang espiritual na kapangyarihan ni Yesuan ay napakalakas na, ngunit dahil siya ay lihim na nababalot sa isang tipak ng divine consciousness na kapangyarihan ng isang taong monghe sa malakas na espiritual na bagyong ito. Kahit na ang demonyo ay makapangyarihan dahil sa kanyang malakas na espiritual na kapangyarihan, hindi siya maaaring tumagos sa kanyang domain ng utak dahil sa paggalugad ng kapangyarihan ng banal na kamalayan ng kapangyarihan ng tao, ngunit sa espiritual na kapangyarihan na nakabalot sa paligid nito bilang isang takip, ang butil ng divine consciousness ni Yesuan ay madaling lumubog sa domain ng utak ng Black Tower, at ang kanyang utak na nasasakupan ay agad na gumalaw, kung siya ay nabalisa, kung siya ay nabalisa, kung siya ay nabalisa, ito ay talagang hindi makatwiran. Siyempre, walang silbi ang pamamaraang ito para sa mga monghe ng tao, kung tutuusin, ang powerhouse ng tao ay mayroon pa ring primordial spirit, at ang domain ng utak ay nasira, kaya malaking bagay na ang primordial God ay wala sa katawan, at sapat na ito upang baguhin ang katawan at muling itayo ito. Casual na tinatakpan ng usapin ng dalawang pangungusap, nilingan ni Yesuan ang kanyang ulo at tumingin sa mga demon jailer sa paligid niya. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga taong ito ay nahulog sa isang petrified na estado, ang kanilang mga bibig ay nakabuka, at ang kanilang mga mata ay nakatutok sa itim na tore na nakahiga sa lupa. Ang isang makapangyarihang Eighth Order na demonyo ay talagang namatay ng basta-basta. Nakita man nila ng mga mata ang lahat ng ito, hindi pa rin nila matanggap sa maikling panahon, nakakakilabot na hindi nila maisip. Ahem, makakaasa ka, ngayon na ang Black Tower ay patay na, kahit na ang mga kita sa buwis sa hinaharap ay dapat pa ring bayaran, ito ay ganap na imposibleng magbayad ng 70%. Bahagyang umubo, si Yesuan ay nagsimulang makuha ang puso ng mga tao, at nakita na ang lahat ng mga demonyong tagapagbilanggo ay lumingon sa kanya, at pagkatapos ay nagpatuloy siya, ngunit ang ating Wanluo Prison ay isang malaking lugar, at kahit ang mga kapatid na tagapagbilanggo ay may daan-daang bilang, at ang mga dragon na walang pinuno ay hindi isang pangmatagalang solusyon kung tutuusin, samantalang karamihan sa mga kapatid ay hindi pa tayo naririto ngayon. Bakit tayo narito ngayon? Panipi, Kabanata 2654, ayusin ang mga account pagkatapos ng taglagas. Ito ay malinaw na isang pahiwatig ng pagnanais na maging nasa itaas, bagaman ang daan-daang mga demonyong tagapagbilanggo sa paligid niya ay mababa ang loob, ngunit ang kanilang mga utak ay hindi hanggal, kahit na may magtaas ng kanilang mga braso at sumigaw, ano pa ang pipiliin? Si Brother Ye ang pinakamahusay na kandidato, kung sino man ang maglakas loob na lumaban, si Lao Su ang unang nag-udyok sa kanya. Ang iba pang mga demon jailers ay tumugon din, at saglit, may isang alon ng mga boses, lahat sila ay sumusuporta kay Yesuan. Walang suspense sa huling resulta, si Yesuan ay naging commander ng lahat ng mga bilanggo sa Wanluo Prison. Mula sa sandaling ito, sa buong Wanluo Prison, siya ay isang karapat-dapat na controller, sapat na upang takpan ang kalangitan gamit ang isang kamay. Gayunpaman, ang karapatang ito ay may bisa lamang sa lugar na ito, para sa mga bilanggo at mga bilangguan sa lugar na ito.
Hindi banggitin ang pag-alis sa Wanluo Prison at patungo sa iba pang lugar ng Space Fortress na ito. Maging ang mga demonyong kapangyarihan na paminsan-minsan ay pumapasok sa Wanluo Prison na ito mula sa ibang mga rehiyon, kapag kaharap si Yezuan, sa pangkalahatan ay hindi sila masyadong nakaramdam sa kanya, ang tinatawag na Jailer Commander. Pero wala siyang pakialam. Para kay Yezuan, ang tanging susunod na gagawin ay ang mag-scavenge ng ilang formation materials, at pagkatapos ay hilingin sa berdeng buhok na matandang si Lu Wenxuan na tulungan siyang ganap na ayusin ang teleportation formation na nakaukit sa katawan ng Star Shift. Matapos gawin ang lahat ng ito, kailangan niyang umalis sa Wanluo Prison, anuman ang mangyari, sa pamamagitan lamang ng paglabas sa nakatiklop na espasyong ito na kahit na ang teleportation array ay hindi makalusot, maaari ba siyang magkaroon ng pagkakataong makatakas mula sa Space Fortress na ito? Hindi nagtagal, nang kumalat ang balita na matagumpay na napatay ni Yezuan ang Black Tower at naging controller ng Wanluo Prison na ito, ang buong Wanluo Prison ay ganap na nakakagulat, at ang mga powerhouse ng Federation sa halos 10,000 cage ay nasasabik lahat, at ang mga taong kumokontrol sa Black Prison Demon Prison na ito ay naging sarili nilang mga tao sa Federation Camp, at sa wakas ay nawala na sila ng liwanag sa lugar na ito. Sa hapon ng parehong araw, pumunta si Yezuan sa kulungan ng berdeng buhok na matandang si Lu Wenxuan na mag-isa, na mukhang nasasabik, kumusta ang nakatatanda? Hindi ka naman dapat binaygo, di ba? Sinabi ni Ye na kung gusto kanyang palabisan, tiyak na gagawin niya ito. Panipi, nasaan ka na ngayon? Huwag kang masyadong masaya. Ang matandang si Lu ay hindi naging masaya gaya ng kanyang inaasahan, tila siya ay medyo walang pakialam. Ang kanyang ekspresyon ay walang malasakit, at nagpatuloy siya sa sandaling binago niya ang kanyang mga salita. Pagdating mo dito sa oras na ito, dapat mong tanungin ang matanda kung ano ang iba't ibang mga materyales na kailangan upang ayusin ang barkong pandigma, tama. Nakagawa ka na ng listahan, at nakakolekta ka na ng maraming magagandang bagay kamakailan, tingnan mo mismo kung maaari mong pagsamasamahin ang mga ito. Panipi, pagkatapos magsalita, nagbigay si Old Man Lu ng isang jade slip na ginamit sa pag-ukit ng Divine Sense na impormasyon, at pagkatapos itong kunin ni Yezuan, kahit na sumuntok siya ng Divine Sense para makapasok at mag-inspection, walang gaanong bagay, ngunit sa lahat ng mga kayamanan na nakolekta niya at ng mga Demon Jailers kamakailan, walang gaanong mga materyales sa pagdadalisay, at halos kalahati ng mga iyon ay halos hindi na nila mapunan. Bumalik sa kubo ng pinuno ng bilangguan sa Black Tower, naghalungkat si Yezuan saglit, at sa wakas ay nakakita ng ilang maliliit na kahon ng espasyo, na puno ng lahat ng uri ng mga kayamanan at pambihirang mga materyales, tila ang langis at tubig ng taong ito sa mga karaniwang araw ay talagang mayaman, ngunit ngayon lahat sila ay murang Yezuan, at lahat ng mga kayamanan at materyales ay nakolekta niya sa kanyang katawang tao. Mula sa pribadong koleksyon ng Black Tower, ang listahan na ibinigay ni Old Man Lu ay kalahati nito, at sa huli, 7 o 8 uri na lang ang natitira. Sa desperasyon, maaari lamang na tipunin ni Yezuan ang lahat ng mga Demon Jailers at direktang tanungin sila kung mayroon sila ng mga materyales na ito, hindi pa banggitin, ito ay isang kaunting swerte, ngunit hindi niya inaasahan na talagang nakuha ni Yezuan ang 2 sa kanila. Sa puntong ito, 5 materyales na lang ang natitira sa buong listahan. Nilinis na ito ng Demon Jailer, at talagang walang laro, sa pagkakataong ito, tila makakahanap lang siya ng paraan mula sa malalakas na tao ng Federation na nakakulong sa mga kulungang iyon. Hindi gaanong nagpaliban si Yezuan, diretso siyang lumabas ng kubo, bumalik sa lugar kung saan matatagpuan ang hola ni Old Man Lu, at dumiretso sa isang hola na hindi kalayuan sa silangang bahagi. Nang si Yezuan ay lalabas na ng hola, maraming mga lalaki sa hola sa paligid niya na hindi nakakubli at tinutuyan ng malakas, at ang lalaking nasa hola sa harap niya ay isa sa kanila. Ang taong nakakulong sa hola ay isang nasa katanghaliang gulang na tao, ang kanyang lakas ay hindi masama. Siya ay talagang isang magsasaka ng ika-8 orden ng ika-5 dakilang kaharian ng planetaryong kaharian. Sa sandaling ito, nang makita si Yezuan na dumiretso sa gilid na ito, ang taong ito ay tumayo, humikbi ang kanyang mga pisngi at nag-aatubili ng ngumiti, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay sa araw na iyon at sinabing, "Why? Huwag mong banggitin ang araw, hindi kasiyahan ang pagtawanan, matagal nang nakalimutan." Direktang pinutol ni Yezuan ang mga salita ng kabilang partido,
hindi lamang ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, ngunit ang kanyang tono ay medyo hindi maganda, ito ay malinaw na kabaligtaran ng kanyang sinabi, at naririnig ito ng isang hanggal. Nahiya naman agad ang nasa kulungan na nasa katanghaliang gulang, nakipagtawanan sa kanya, ngunit hindi siya naglakas loob na ipagpatuloy ang pagpapaliwanag. Kahit na ang lakas ng cultivation ni Yesuan ay nasa kanyang mga mata pa rin, ngunit pagkatapos ng lahat, siya ang aktwal na controller ng Wanluo Prison na ito ngayon, hindi pa banggitin na kung talagang may pag-asa na makatakas sa hinaharap. Karamihan sa kanila ay kailangang mahulog sa kanya, dahil lamang sa pagkakakilanlan ng commander ng bilangguan ng mga tao, kung siya ay talagang may sama ng loob sa kanya, tiyak na darating ang mga demonyo sa kanyang utos laban sa kanya, tiyak na darating ang mga demonyo sa kanyang utos laban sa kanya, tiyak na darating ang mga demonyo sa kanyang utos laban sa kanya, ay hindi magandang bagay. Dahil dito, kahit na naiintindihan niya na si Yesuan ay maaaring dumating upang makipag-usap sa kanya sa pagkakataong ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay maiipit lamang ang kanyang ilong at aminin ito, at habang tumatawa sa sandaling iyon, iniunat niya ang kanyang kamay at iniabot ang isang space locket kay Yesuan. Si Sumo talaga ang nagkamali noon, hindi niya alam ang Taishan sa mata, at hindi ito ang aking mga mata, at hindi ito kay Ye Daojes. At tinanong niya itong si Ye Daod, at hindi ito ang aking mata, kung hindi ito tatanggapin ni Ye Daoyu, hindi niya patatawarin si Su. Panipi, ang implikasyon ay na kung si Yesuan ang pumalit sa spacebox na ito, ang naunang bagay ay mapapawi, at kung siya ay magsusuot ng maliliit na sapatos sa hinaharap, ito ay tiyak na magiging masyadong bastos. Ilang beses na sumulyap si Yesuan sa kabilang party, tahimik na kinuha ang space locket, at agad na sinuri ang kanyang banal na sentido, at nakita na ang iba't ibang mga kayamanan at materyales sa loob ay talagang maganda, at ang halaga ay napakaganda, kaya tumango siya ng may kasiyahan, tumalikod at umalis. Sa loob ng kalahating hapon, nilaibot ni Yesuan ang 12-dosenang mga hola na pinagtawanan, ang mga taong ito ay lubos na kilala, at lahat sila ay kumuha ng maraming magagandang bagay upang parangalan si Yesuan. Umaasa lamang na masira ang kapalaran at maalis ang sakuna, at magkaroon ng ilang araw ng mapayapang buhay. Matapos bilangin ang lahat ng mga kayamanan sa isang dosina o higit pang mga space box, ang huling 5 materyales na nawawala sa listahan ni Old Man Lu ay sa wakas ay magkakasama. Si Yesuan ay huminga ng mahabang panahon, inilagay ang lahat ng mga materyales sa isang space box, at pagkatapos ay bumalik sa Old Man Lu na hola at iniabot ang spacebox sa loob nito kasama ang Starshift battleship na naayos na niya. Mabuti na lang at lahat ng mga materyales ay nakataas na, iniisip ko kung kailan ang mga nakatatanda ay maaaring magsimulang magayos. Nang abutin ng kabilang partido ang space locket, magalang na itinaas ni Yesuan ang kanyang kamay. Ang barkong pandigma na ito ay lubos na mahalaga sa akin, at hinihiling ko rin sa aking mga nakatatanda na gumugol ng mas maraming oras. Nagpapasalamat si Yesuan. Panipi. Maaari kang magsalita ng higit pa sa bilog ng libro, ang paglubog ng buwan ay paminsan-minsan ay tutugan dito, at maaari mo ring hikayatin ang pagbabago, at maaari ka lamang mamotivate na hikayatin ang paglubog ng buwan. Kabanata 2655, Crazy Fusion. Ayaw mong gamitin ito para makatakas sa Wanluo Prison na ito, hindi ba? Pinandilatan ng matandang si Lu si Yesuan na may kakaibang mga mata, at pagkatapos ay umiling at ngumiti ng mapait, hindi ba sinabi ko na sa iyo noon? Ang Black Prison na ito ay gumagamit ng space folding technology, tulad ng isang independent realm, ang teleportation array ay walang silbi, makakagala ka lang sa loob, siguradong hindi ka makakalusot sa hangganan, mas mabuting mamatay ka sa pusong ito. Kaugnay nito, hindi masyadong nagpaliwanag si Yesuan, at tinawanan lang ito. Sa kanyang pagtataka, ang pag-aayos na ito ay tumagal ng 3 araw, ngunit sa kabutihang palad, ang matandang si Lu na ito ay may ilang mga kasanayan, pagkaraan ng 3 araw, nang ang space locket na naglalaman ng Starshift ay ibinalik muli sa kamay ni Yesuan, ang teleportation formation na nakaukit sa hull ng battleship ay ganap na naperpekto. Kapag na-activate na ang Porma Sion, ay teleport din ang battleship kasama si Yesuan, sa halip na maging katulad ng dati, kapag wala na ang mga tao, ngunit naiwan ang battleship. Pagkatapos pasalamatan si Old Man Lu, bumalik si Yesuan sa kubo ng kanyang commander,
tumalikod at inilagay ang battleship sa kanyang katawan, at pagkatapos ay kinuha ang purple na nakatagong shuttle mula sa immortal na kaharian, inilagay ito ng magkasama, at pagkatapos ay inilabas ang ika-4 na fusion command sa system. Ding, tuklasin ang mga kayamanan na maaaring pagsamahin, Purple Hidden Shuttle, Star Shift. Ding, magsisimula na ang ika-4 na pagsasanib, pag-unlad isa. Habang tumutunog ang system prompt sa kanyang isipan, sa wakas ay nagsimula na ang pang-4 na pagsasanib ng Purple Shuttle, nagpakawala ng mahabang hininga si Yezuan, at ang buong tao ay biglang nakaramdam ng higit na pagka-relax, na parabang ang isang buhol sa kanyang puso ay natunaw. Pagkatapos ng pagsasanib na ito, hindi lamang magbabago muli ang hitsura ng Purple Hidden Shuttle na nalantad noon, ngunit ang karagdagang porma sayon nito ay hindi lamang magkakaroon ng perpektong teleportation formation bilang karagdagan sa energy shield at speed formation na umiral noon. Sa oras na iyon, ito ay katumbas ng pagkakaroon ng kakayahang mag-teleport, kahit na sa loob ng isang administrative star tulad ng Chanhae Star, kung sakaling magkaroon ng malaking krisis, si Yezuan ay maaaring direktang mag-teleport at makatakas, na may malaking kahalagahan. Kung ikukumpara sa nakaraang 3 pagsasanib, ang ika-4 na pagsasanib na ito ay halatang tumagal ng mas maraming oras, at si Yezuan ay naghintay ng 4 na araw sa isang estado ng pagkalito bago sa wakas ay tumunog sa kanyang utak ang matagal nang nawawalang agarang tunog ng sistemang lumalamon. Ding, binabati kita, matagumpay ang ika-4 na pagsasanib. Kunin ang battleship, Purple Star Shuttle. Agad na natuwa si Yezuan, at agad na tumagos sa kanyang divine sense, at tumingin sa Purple Star Shuttle na ito na muling nagbago ng pangalan ng may labis na interes. Bagamat ang bagong battleship ay light purple pa rin ang kulay, ang itsura nito ay ganap na naiiba mula sa nakaraang Purple Shuttle, ngunit ang mga nakaraang makinis na linya ay nananatili pa rin, at bilang karagdagan, ang mga nakakubli na formation rune na nakaukit sa katawan ng barko ay mas detalyado at komplikado, na nagpapakita ng isang simple at makapal na misteryosong kapaligiran. Kung tungkol sa index ng pagganap ng barkong pandigma, bilang karagdagan sa pagdaragdag ng isang perpektong teleportation function, ang antas ng kalasag ng enerhiya ay bahagyang napabuti, at ang bilis ay pareho, kahit na ang dalawang bituin na kanyan sa busog at popa ay pinagsama sa isa, at ang diameter ng nguso ay halos 50% na mas malawak, at ngayon ay umabot na sa 15 metro. Malawak ang nguso ng kanyan, at ang lakas ng kanyan ng bituin ay malinaw na mapapabuti, kahit na ito ay isang planeta-level na barkong pandigma ng federal na militar. Natatakot ako na hindi ito makakalaban ngayon sa Purple Star Shuttle ni Yezuan, kahit na lahat sila ay mga kanyan ng bituin, ngunit ang isa ay may diameter na 10 metro at may diameter na 15 metro, ang pinagtatalunan lang. Inalis ang Purple Star Shuttle, mabilis na inilabas ni Yezuan ang mga sandata at baluti, ibig sabihin, ang dalawang kayamanan ng Meteorite Star Marrow Sword at ng Glazed Starlight Armor. Matagumpay na nakumpleto ng Purple Star Shuttle ang ika-4 na pagsasanib ngayon, ngunit ang mga sandata at baluti ni Yezuan ay 2 beses pa lamang na pagsama-sama. Sa isang banda, walang oras noon, at sa kabilang banda, wala siyang angkop na kayamanan sa kanyang mga kamay na maaaring magamit upang sumali sa pagsasanib. Ngunit ngayon ay iba na, si Yezuan ay nakakolekta ng malaking bilang ng mga kayamanan mula dito at sa iba't ibang mga kayamanan mula dito at iba't ibang mga bagay kamakailan lamang beses. Tungkol sa ikatlong pagsasanib, sa usapin ng mga sandata, pumili si Yezuan ng isang piraso ng pulang mineral na tinatawag na Demon Blood Crystal, ang laki ng kamao, malinaw na kristal, at naglalabas ng masamang aura. Sa panig ng armor, pumili si Yezuan ng isang espesyal na sangkap ng metal na tinatawag na Immortal Purple Phoenix Gold, ang kulay ay bahagyang purple, bagaman hindi ito masyadong matigas, ngunit ang metal na ito ay may mahiwagang kakayahan sa pag-aayos ng sarili, at ang immortal na pangalan nito ay nagmula dito. Kung ang metal na ito ay isinama sa armor, sa sandaling ito ay nasira sa labanan, hindi na kailangang hintayin si Yezuan na muling matuno ito pagkatapos ng labanan, at ang armor mismo ay mabilis na aayusin ang sarili nito habang nagpapatuloy ang labanan. Matapos piliin ang dalawang mineral at metal na ito, muling ibinalik ni Yezuan ang kanyang divine sense pabalik sa immortal na kaharian sa kanyang katawan, maingat na pinili sa mga tambak ng mga kayamanan,
at sa wakas ay kumuha ng attack magic weapon at isang espesyal na protective armor. Ang dalawang kayamanang ito ay balak niyang gamitin para sa ikaapat na pagsasanib. Ang magic na sandata ng pag-atake ay hindi isang uri ng espada, ngunit isang maliit na cyan chisel, na tinatawag na barrier breaker, na may mahiwagang epekto ng pagwawalang bahala sa espasyo, at mayroon ding malakas na kakayahan sa pagtagus para sa pagbabawal at paghihiwalay na hadlang ng iba't ibang porma sayon. Kung ito ay pinagsama sa Meteorite Star Essence Sword, malamang na magkakaroon ito ng epekto ng teleportation attack, na nagpabilis ng tibok ng puso ni Yezuan. Kung tungkol sa armor na ginamit para sa ikaapat na pagsasanib, ito ay talagang isang light purple ghost tent na tinatawag na Yuyanlo, na orihinal na hindi kabilang sa kategorya ng armor, ngunit ito ay isang defensive magic weapon sa anyo ng isang ghost tent, na maaaring gawing light purple ghost tent pagkatapos isakripisyo, na hindi lamang may defensive power, ngunit maaari ding maglabas ng isang malabong epekto ng purple na ambon. Ang pagsasama nito sa armor, ang isipan ni Yezuan ay maaaring humantong sa isang makapal na purple na ambon na nakasalikop, at ito ang pinakaangkop na pagtakpan ng kanyang hitsura sa ilang espesyal na okasyon. Matapos piliin ang apat na kayamanan at materyales na ginamit para sa pagsasanib, agad na sinimulan ni Yezuan ang isang nakakabaliw na pagsasanib. Sabay pa ring nilalaro ang greatsword at armor. Ang ikatlong pagsasanib ay umabot ng buong 4 na araw, at pagkatapos na ito ay makumpleto, si Yezuan ay hindi huminto, at agad na inilunsad ang ikaapat na pagsasanib. Sa pagkakataong ito ay umabot ng 8 araw upang matapos, at pagkatapos, ang mabilis na tunog ng sistemang lumalamon ay muling lumitaw sa kanyang isipan. Ding, binabati kita sa host, matagumpay ang ikaapat na pagsasanib. Kumuha ng sandata, Demon Blood Star Essence Sword. Ding, binabati kita sa host, naging matagumpay ang ikaapat na pagsasanib. Kunin ang armor, Purple Phoenix Glass Armor. Lumakas ang loob ni Yezuan, at nang simulan niyang suriin ang epekto ng pagsasanib. Ang hitsura ng Demon Blood Star Marrow Sword ay halos pareho sa nakaraang Meteorite Star Marrow Sword, maliban na ang katawan ng itim na espada ay natatakpan ng isang layer ng kulay dugo na retikulasyon na katulad ng mga ugat, na nagpapakita ng kakaibang kahulugan. Dahil sa pagkakaroon ng layer na ito ng Demonic Blood Network, kapag nagsimulang pumatay ang espadang ito sa hinaharap, mapapabuti nito ng dahan-dahan ang kalidad nito sa pamamagitan ng pagsipsip ng essence blood ng kaaway, na maaari nang ituring bilang isang growth type na napakahusay na attack magic weapon. Tungkol naman sa Purple Phoenix Glazed Armor, ang pinakahalatang pagbabago ay ang mga linya ay mas malambot ng kaunti kaysa dati, at kung titignan mo ito, mas mukhang babaeng cultivator, na nagpaparamdam kay Yezuan, ngunit sa kabutihang palad, ang mga espesyal na katangian ng dalawang magic na sandata at materyales ay nailipat na maaaring ituring na isang magandang kaganhawahan. Kabanata 2656, Pagtakas mula sa itim na lamok. Nagtagal bago natapos ni Yezuan ang ikaapat na pagsasanib ng tatlong napakahalagang kayamanan, ang barkong pandigma, ang sandata, at ang baluti. Sa proseso ng 4 na magkakasunod na pagsasanib, hindi lamang lahat ng tatlong kayamanan na ito ay lumunok o sumipsip ng ilang mahiwagang sandata ng parehong uri at mga bihirang materyales, kundi maging ang pinagmulan lamang ng Star Core na natupok sa panahon ng pagsasanib, na isa ng napakatakot na numero. Ang ganitong uri ng nakakatakot na pagkonsumo ay sadyang hindi abot kaya para sa mga ordinaryong monghe. At ang mga taong tulad ni na Jiaolong at Bai Zhengjing, na may transcendent na katayuan at napakaraming halaga, ay matatawag na Starry Sky level tyrants. Kahit na mayroon silang malakas na materyal na lakas, wala silang kakayahang ito. Ang kakayahan sa pagsasanib ng kayamanan na nakakabit sa sistema ng paglamon ay natatakot na kahit na ang mga nangungunang tagapagdalisay sa kampo ng pagtatanim ay malamang na hindi ito magagawa, kahit papaano ay talagang imposibleng maging napaka-casual at nakaka-relax, na nagpapakita kung gaano kahalaga ang tatlong kayamanan na ito sa mga kamay ni Yezuan na 4 na beses ng pinagsama. Kahit na ang parehong uri ng mga kayamanan sa Wanluo Federation Contribution Points Exchange Treasure Trove na tinatawag na superlative, ay hindi maihahambing sa kanila, hindi banggitin na ngayon pa lang nila natapos ang ikaapat na pagsasanib. Sa hinaharap, kung makakatagpo siya ng angkop na mga kayamanan at materyales, maaaring ipagpatuloy ni Yezuan ang pagsasama-sama ng mga ito anumang oras.
Sa katunayan, ngayon pa lang, sa iba't ibang kayamanan na nasa kanyang kamay, maraming bagay ang maaaring piliin para sa pagsasanib. Ngunit ngayon ang tatlong kayamanan na ito ay nakakumpleto na sa ika-4 na pagsasanib at naging super best Starry Sky level magic weapons, at ang halaga nito ay iba na sa dati. Bukod pa rito, mataas din ang pananaw ni Yezuan, hindi na siya mapapahanga ng mga ordinaryong kayamanan ng parehong uri. Kung talagang gusto niyang random na pumili ng ilang mga kayamanan na ang mga katangian ay hindi napapansin at pilit na isinasagawa ang ikalimang pagsasanib, natatakot ako na ang epekto ay magiging kontraproduktibo. Sa ngayon, ang mga kasalukuyang katangian ng tatlong kayamanan na ito ay sapat na para magamit niya saglit. Kahit man lang sa Star Core Realm, tiyak na sapat na ito. Oo, nagpa siya si Yezuan na huwag munang mag-fuse pansamantala, at isa sa alang-alang ang bagay na ito pagkatapos na umunlad ang kanyang Cultivation Realm sa Star Core Realm. At ang kanyang Cultivation Realm ay isang beses lang nakapasok bago siya bumaril para patayin ang Black Tower, at talagang mahirap na puwersahang makapasok sa loob ng maikling panahon, kung hindi ay hindi maiiwasang mahulog siya sa isang nakatagong panganib na sa panimula ay hindi matatag. Ang mga kayamanan ay hindi maaaring pagsama-samahin, at ang pagtatanim ay hindi maaaring magpatuloy sa paglusob, at sa ilang sandali, si Yezuan ay biglang nadama na walang ginagawa. Sa pagkalkula ng oras, halos mahigit 1 buwan na mula noong siya ay nakulong sa kulungan ng Wanluo na ito, at upang maiwasan ang mga pagbabago sa kalaunan, nagpa siya si Yezuan na subukan ito at tingnan kung makakahanap siya ng paraan upang makatakas. Tungkol sa panloob na sitwasyon ng kuta ng kalawakan na ito, karaniwang naunawaan niya ito sa pamamagitan ng mga pandiwang katok ng akayin niya ang mga demonyong bilanggo upang maghanap ng mga kayamanan. Mayroong kabuuang 10 sa parehong Space Fortress sa lahi ng demonyo, at ang isa kung saan matatagpuan si Yezuan sa sandaling ito ay tinatawag na Black Mosquito, at ang Supreme Commander ay isang maliit na pinuno ng lahi ng demonyo, na tinatawag na Naibu Mountain, na siyang lalaking nagdala kay Yezuan sa Wanluo Black Prison na ito noon, at ang kanyang cultivation ay hindi masama, at siya ay isang supreme powerhouse sa Black Hole Realm. Mayroong 4 na pangunahing lugar ng Black Mosquito. Ang ilalim na layer ay ang Wanluo Prison kung saan naroon ngayon si Yezuan, at ang gitna ng fortress sa itaas ng Wanluo Prison ay ang tirahan ng mga Demon Scout. Ang ikatlong palapag, mula sa ibaba pataas, ay kung saan matatagpuan ang energy capsule at engine room ng Space Fortress na ito, pati na rin ang supply warehouse at ang iba't ibang mga kayamanan at mga bihirang materyales na nakolekta ng grupong ito ng demonyong scout sa Burial Star Field. Ang layer na ito ay kabilang sa ipinagbabawal na lupain, maliban sa mga alipores ng Naibu Mountain. Ang ibang mga demonyo ay hindi maaaring tumuntong dito, at hindi sila pinapayagan. Tungkol naman sa pinakamataas na palapag, ito ang lokasyon ng control headquarters ng Black Stripe, at ang layer na iyon ay ang eksklusibong teritoryo ng Mount Naibu, kahit na ito ay kanyang mga alipores, maliban kung sila ay ipinatawag, hindi sila maaaring pumunta sa kalooban. Ang bilang ng mga Demon Scout sa ilalim ng pamumuno ng Mount Naibu sa buong Black Stripe ay humigit kumulang 10,000. Ngunit sa katunayan, maliban kung malapit na silang bumalik sa Demon Ancestral Land Star Domain sa gilid ng unang universo, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga Demon Scout sa Black Stripe ay halos 1 o 2,000 lamang. Pagkatapos ng lahat, hindi sila pumunta sa Burial Starfield sa kabila ng Cosmic Wormhole upang maglaro, at sila ay nasa isang misyon, kaya halos lahat ng mga demonyo ay gumugol ng halos lahat ng kanilang oras sa Burial Starfield sa paligid ng Black Stripe. Alinman sa tuklasin ang lahat ng uri ng impormasyon ng Wanluo Federation, o para minahin ang pinagmulan ng Star Core, syempre, ang pag-trap ng ilang mahahalagang Federation powerhouses ay isa rin sa mga ito, at ang halos 10,000 powerhouse na nakakulong sa Wanluo Prison na ito ay lahat ay nakulong at nahuli ng mga ito ng sunod-sunod. Kung gusto ni Yezuan na tumakas mula sa Black Mosquito, kailangan muna niyang pumasok sa Demon Scout living area sa pangalawang layer. Dahil dalawa lang ang daanan sa pinakamababang piitan ng Wanluo, ang isa ay nasa ibaba, at nang si Yezuan ay napasok sa Wonshuan Prison ng misteryosong itim na haligi ng liwanag noon, kinuha niya ang pangunahing daanan na iyon. Gayunpaman, ang pangunahing daanan na ito ay maaari lamang buksan at isara ng pinakamataas na antas ng control center kung saan matatagpuan ang Mount Naibu,
At bagaman posible na direktang umalis sa Black Mosquito at pumasok sa panlabas na universo sa pamamagitan ng pangunahing daanan na ito, sa pangkalahatan ay walang pag-asa na magtagumpay. Ang pangalawa ay isang pangalawang daanan, na hindi direktang umaabot sa panlabas na kosmikong espasyo, at ito ay konektado sa pangalawang layer ng Black Mosquito, kung saan nakatira ang mga demonyong scout. Sa makatuwid, kung gusto ni Yezuan na tumakas mula sa Black Mosquito, kailangan muna niyang pumasok sa pangalawang layer, at pagkatapos ay umalis sa entrance at exit passage ng pangalawang layer. Ang pagbubukas ng awtoridad ng sub-channel na ito, sa buong team ng mga jailer sa Wanluo Prison, tanging ang jailer commander ng Black Tower ang mayroon nito, ngunit ang demonyong core sa kanyang utak ay itinapon ni Yezuan sa sistema ng paglamon upang mabulok at lamunin, kung saan, hindi lamang nakakuha si Yezuan ng malaking pinagmumulan ng espiritual na kapangyarihan, ngunit hindi inaasahang umani rin ng isang rune. Ang runic imprint na ito ay ang susi sa pagbubukas ng pangalawang sipi. Sa makatuwid, kung papayag si Yezuan, ngayon ay mabubuksan na niya ang Wanluo Prison halos anumang oras at makapasok sa tirahan ng mga Demon Scout sa ikalawang layer sa itaas. Matapos may handa ang lahat, pumunta si Yezuan sa kulungan ni Old Man Lu at sinabi sa kanya ang lahat ng sitwasyon, habang ang huli ay napaungol ng malalim nang marinig niya ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, mahina siyang napabuntong hininga, at umiling-iling na may mapait na ngiti, kalimutan mo na ito, hindi ka makikihalubilo sa iyo ang matanda. Kung ang daanan ay direktang humahantong sa outer cosmic space, okay lang, dahil ito ay patungo sa lugar ng Demon Base Camp. Huwag mong tingnan ang pagtatanim ng matanda ay talagang hindi mahina, ngunit ang panloob na espasyo ng Black Mosquito na ito ay napuno ng kakaibang itim na fog. Kaming mga monghe na tao ay hindi man lang nang ahas na gamitin ang kapangyarihan ng banal na kamalayan. Gusto ko talagang sumama sa iyo, kung sakaling may makasalubong akong ibang mga demonyo sa daan, isang maliit na bagay para sa iyo na ilantad ang iyong pagkatao at sa wakas ay ilantad ang iyong pagkatao, ang matanda ay magdusa lamang sa iyong pagkakakilanlan, siya ay masunarang ibabalik sa Wanluo Prison na ito. Sa sandaling marinig niya ito, si Yezuan ay natigilan sa kinatatayuan. Talagang hindi niya ito naisip, walang espiritual na kapangyarihan ng demonyo si Old Man Lu, at hanggat nakita siya ng sinuman sa hola pagkatapos umalis sa hola, malantad siya kaagad, ngunit kahit na si Yezuan ay may immortal na kaharian, sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya maaaring isama rito ang isang Starry Sky level powerhouse. Kabanata 2657, ang lobo ay pumasok sa kulungan ng mga tupa. Iba ang mga lalaki namin sa iyo, kung gusto mong tumakas, maaari kang pumasok sa universo ng direkta mula sa pangunahing daanan sa ground ng Wanluo Prison, o kailangan mong alisin muna ang kakaibang itim na fog na bumabalot sa Space Fortress na ito, kung hindi, ito ay magiging dead end para masira ang pangalawang daanan na may itim na fog. Tungkol sa panloob na sitwasyon ng Black Mosquito na ito, narinig ni Old Man Lu ang sinabi ni Yezuan kanina, at sa pangkalahatan ay pamilyar siya dito, kaya mabilis niyang sinuri ang mga resulta. Sayang, ikaw lang ang jailer commander ng Wanluo Prison na ito, at hindi ikaw ang master ng buong Black Mosquito Space Fortress, hindi mo magagawa ang 2 punto na kasasabi ko lang. Sige, mabahong bata, umalis ka, mananatili ang matanda. Para sa kapakanan na hindi ka umalis mag-isa, at may puso ka pa ring mangako, at nagplanong umalis kasama ang matanda at ako, hindi ako maaaring maging masyadong makasarili. Alam na wala siyang pagkakataon, sinasaktan pa rin niya ang iba at ang kanyang sarili at sinusundan ka sa lahat ng oras upang sumugal, ang ganitong uri ng bagay, hindi ito magagawa ng matanda. Habang nagsasalita siya, binawi ni Old Man Lu ang kanyang kamay at kumuha ng maliit na space locket at ibinigay kay Yezuan. Ito ang lahat ng kayamanan at ipon sa mga kamay ng matanda. At kung itatabi mo ito sa iyong katawan sa hinaharap, magiging mura lang ito para sa mga demonyong iyon, at isang kaaway lang ang sabihin na ito ay pangit, kaya aalisin mo ito. Panipi, tandaan, kung magkakaroon ka ng pagkakataon sa hinaharap, susubukan mong patayin ang pinakamaraming demonyo hanggat maaari upang ipaghiganti ako, at ito ay ituring bilang isang gantimpala para sa regalo ng matanda. Sa pakikinig sa mga salitang ito, sumama ang pakiramdam ng buong pagkatao ni Yezuan, kung ang matandang ito na si Lu ay talagang katulad ng sinabi niya, alam niya na walang gaanong pagkakataon, at malaki ang posibilidad na sangkot si Yezuan,
ngunit sa huli, upang sumugal, nagpa siya pa rin siyang sumama sa kanya. Pagkatapos ay pagkarating sa ikalawang layer ng Black Mosquito sa itaas, sa sandaling makatagpo siya ng ibang mga demonyo at nalantad ang kanyang kinaroroonan, sa kaso ng isang bagay na hindi niya magagawa, tiyak na iiwanan ni Yezuan ang kabilang partido ng direkta at aalis na mag-isa. Kung tutuusin, nangako lang siya na aalis siya kasama si Matandang Lu, ngunit hindi niya sinabing masisiguro niyang makakatakas siya ng ligtas at matagumpay, dahil natupad niya ang kanyang pangako. Ano ang magagawa niya kung ang kanyang kapalaran ay masama at nabigo? Hindi naman ako pwedeng manatili at mamatay kasama mo, diba? Gayunpaman, ang matandang si Lu na nasa harapan niya ay halatang walang intensyon na gawin iyon, hindi lamang taos puso ang kanyang mga salita. Direktang tumuturo sa puntong ito, ngunit binalak din niyang ibigay ang lahat ng kanyang kayamanan at ipon kay Yezuan ng libre. Ang ganitong uri ng tindig at pagiging bukas ay nakaramdam ng pagkabalisa si Yezuan. Kung talagang kinuha niya ang space locket na iniabot ng iba at tatalikod para umalis, natatakot ako na ang mga kaganapan ngayon ay magkaroon ng epekto sa kanyang pusong daw. Sa katunayan, kahit na hindi niya kinuha ang mga bagay ng ibang tao, si Yezuan ay may kasalanan din. Pagkatapos ng lahat, siya ay talagang nakatanggap ng pabor ni Old Man Lu, ngunit ang pangako na ginawa niya noon ay hindi natupad. Kahit na si Old Man Lu ay gumawa ng inisyatiba na sumuko, ang katotohanang si Yezuan ay may utang na bagay ay hindi mabubura. Sa sandaling naisip niya ito, agad siyang umiling at mapait na ngumiti. Ikaw na matanda ay may masamang intensyon, hindi ba ito sinusubukang pakiligin ng puso kong daw? Yun nga lang, para hindi ako maabala ng mga demonyo sa kinabukasan, lumaban na lang ako hanggang kamatayan ngayon at lumaban ulit. Panipi, pagkatapos magsalita, nginitian ni Yezuan ang matandang si Lu na may kakaibang ekspresyon, ikanaway ang kanyang kamay at tumalikod at umalis. Patay na matanda, maghintay ka muna, aalis ako ngayon sa Wanluo Prison. Ngunit hindi magtatagal ay siguradong babalik ako para iligtas ka, ang tagal lang ng panahon ay hindi mahuhulaan, huwag mo munang ibitin ang tawag, pagkatapos ay talagang isang dahil. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang likod ni Yezuan ay mabilis na nawala sa umiikot na itim na ambon sa dikalayuan. Habang naglalaho ang kanyang figure, may ilang buntong hininga pa nga mula sa ilan sa mga kalapit na hola, na hinaluan pa ng malamig na ungol na naghahayag ng paghamak. Malinaw, walang sinuman sa mga powerhouse ng Federation na nakakulong sa mga kulungang ito ang naniniwala na babalik si Yezuan, maliban kung siya ay may sakit sa utak para gumawa ng ganoong katangahang bagay. Dahil dito, halatang alam ito ng berdeng buhok na matandang si Lu Wenshuan, at nagpakawala rin siya ng mahinang buntong hininga. Sayang, Stinky Boy is just stupid and outrageous, there is a chip and not a bastard. I don't even want cultivation resources for the sake of being bastos, this heart. Abay sobrang lamang pa, at kailangan ng hasa. Sa buntong hininga, ibinalik ng berdeng buhok na matandang si Lu Wenshuan ang kanyang kamay at binawi ang space lock at pabalik sa kanyang katawan, tumalikod at naglakad pabalik sa hola at umupo. Bagaman medyo malungkot ang kanyang mukha, ngunit malinaw na nakaramdam ng kaginhawaan, ngiti-ngiti, sinisiraan ang sarili at bumubulong-bulong, pero okay lang iyon, kahit papaano ay pabayaan niya ang matanda, kahit papaano ay pabayaan niya ang kanyang sarili, kung maaari kang mabuhay ng ilang araw, ito ay isang panloob na araw. Panipi. Malinaw na hindi alam ni Yezuan na ang berdeng buhok na matandang si Lu Wenshuan ay ganap na. Tinanggihan ang kanyang mga salita ngayon lamang bilang isang uri ng puting kasinungalingan, at sa sandaling ito, nakabalik na siya sa lugar ng Demon Jailer sa gilid ng Wanluo Prison. Ang lahat ng mga Demon Jailers ay ipinatawag, at pagkatapos na matipon ang mga tao, si Yezuan ay agad na nag-anunsyo ng isang bagay. Sinabi na siya ay aalis sandali at pumunta sa ikalawang layer na lugar sa itaas ng Wanluo Prison upang gumawa ng isang bagay na mahalaga, at sinabihan ang mga taong ito na huwag gumawa ng gulo, kung hindi, sila ay mapaparusahan ng gusto kapag sila ay bumalik. Hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganitong bagay, sa katunayan, ang mga Demon Jailers ay umiikot din bawat taon at kalahati, at ang Black Tower, bilang pinuno ng mga jailer, ay madalas na umalis noon. Sa makatuwid, pagkatapos magpaliwanag ni Yezuan, kahit na magkasabay na sumang-ayon ang iba pang mga Demon Jailers, walang naramdaman na may mali. Pagkatapos magpaliwanag,
agad na umalis si Yezuan, at nang maisip niya iyon, ang kanyang katawan ay naging bakas ng liwanag, at bumaril patungo sa gilid ng pinakamalalim na bahagi ng lugar ng jailer. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang huminto ang figure ni Yezuan, at tumingala siya sa taas na humigit kumulang 100 metro sa open space sa harap niya, matayog doon mag-isa, at sa malamig na tingin, tila ito ang lokasyon ng isang archway. Ang metallic archway na ito ay talagang isang portal, ang tinatawag na pangalawang daanan mula sa Wanluo Prison hanggang sa ikalawang antas sa itaas ng Space Fortress na ito. Phew! Isang mahinang itim na liwanag ang bahagyang kumislap, at mabilis na bumaon sa haligi ng Tori, at nawala sa isang kisap mata. Ang espiritual na kapangyarihan ng mga demonyo, sa katunayan, ay kapareho ng banal na kamalayan ng mga monghe ng tao, at maaari din itong maiiba sa mga wisps, na nakatatak ng kanilang sariling natatanging aura dito, at pagkatapos ay inilabas. Kaya lang, ang tipak ng espiritual na kapangyarihan na kagagaling lang ni Yezuan, at ang imprint na kinopya dito ay ang hininga ng runic imprint na nakuha niya mula sa Demon Brain Core ng Black Tower noon, tulad ng paggamit ng Mother Key na may isang beses na paggamit na Sub-Key. Boss! Habang ang susi imprint ay nag-drill sa haligi ng portal, ang buong archway, na halos 100 metro ang taas, ay biglang lumiwanag na may itim na glow, at isang hugong na tunog ang lumabas. Ang mga itim na kumikinang na ito ay lumundag at mabilis na nagtagpo, at sa loob lamang ng 2 o 3 paghinga, ang arched area sa ilalim ng Tori ay napuno lahat. Ang orihinal na walang laman na arched area ay parang dagdag na layer ng black light film, at sa likod ng light film na ito ay ang labasan ng portal. Kamanghamanghang teknolohiya sa espasyo. Maliliit na tupa, Lolo Lobo, nandito ako. Marahan na bamulong sa kanyang bibig, pumasok si Yezuan sa black light film, at bago mawala ang kanyang anyo, malinaw na may kakaibang ngiti sa sulok ng kanyang bibig, na mabilis na lumalabas. Kabanata 2658, nagsimula ang pamamaril. Nagbago nga ang isip ni Yezuan at nagpa siya na huwag munang umalis pansamantala. Ang dahilan para sa desisyong ito ay hindi para sa kapakanan ng pagkuha ng berdeng buhok na matandang si Lu Wenxuan, ngunit higit sa lahat, ito ay talagang para sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang mga salita na sinabi ni Old Man Lu noong panahong iyon ay nagpapaalala kay Yezuan, kung hindi ay maaaring hindi niya ito ginawa ngayon. Bumantong hininga ang matandang lalaki noon, sinabing si Yezuan ay isang jailer commander lamang ng Wanluo Prison, at hindi siya ang demonyong pinuno ng buong Black Mosquito, kaya't binubuksan man nito ang pangunahing daanan sa lupa sa ibaba ng Wanluo Prison, o inaalis ang lahat ng kakaibang itim na fog na tumagos sa espasyo sa loob ng Space Fortress na ito, hindi niya ito magagawa. Ang pangungusap na ito ang nagpakilos sa puso ni Yezuan, at isang napakatapang at mapanganib na plano ang pumasok sa kanyang isipan, ngunit kung ito ay magtagumpay, ang pag-aani ay hindi maiisip. Iyon ay, tulad ng pagpapalit sa jailer upang pamunuan ang Black Tower, humanap ng paraan para patayin ang maliit na pinuno ng demonyo na sina Ibu Mountain na nakabihag sa kanya, at pagkatapos ay palitan siya, at kunin ang buong Black Mosquito Space Fortress sa kanyang bulsa. Si Yezuan mismo ay nagulat nang lumitaw ang ideyang ito sa oras na iyon, ngunit pagkatapos ng ilang pagbabawas at tahimik na pagmumuni-muni sa kanya, sa wakas ay nagngangalit si Yezuan at gumawa ng desisyon, dahil sa kanyang opinyon, kahit na ang bagay na ito ay lubhang mapanganib, hindi ito imposible. Iniisip pa niya na ang posibilidad ng tagumpay ay maaaring umabot ng hindi bababa sa 4 o 5%, kaya natural na sulit na subukan. Pagkatapos ng lahat, kapag siya ay nagtagumpay, ang mga benepisyo na kanyang aanihin ay hindi maisip, at ang tukso ay masyadong malaki. Sa sandaling ito, habang patuloy na humakbang si Yezuan at lumabas sa black light film, isang malaking bakanteng parisukat ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang buong parisukat ay dapat na isang regular na parisukat na bilog, na may isang gilid na haba ng ilang kilometro, na kung saan ay lumampas lamang sa diameter ng Black Mosquito Space Fortress, na nagpapakita na ang pangalawang layer na lugar na kanyang kinaroroonan ay itinayo din gamit ang space folding technology. Ibig sabihin, dito, si Yezuan ay hindi pa rin direktang makaalis sa pamamagitan ng teleportation at bumalik sa cosmic void sa labas. Sa sandaling ito, ang posisyon na kanyang kinatatayuan ay nasa gitnang bahagi ng plaza, at nang lumingon siya upang tumingin,
tatlong malalaking pintuan sa espasyo na parang 100 metrong arko ang lumitaw sa kanyang likuran. At ang kalalabas lang ni Yezuan ay matatagpuan sa gilid, nakapareho ng pinto ng kalawakan na nakatayo sa kabilang panig, ngunit ang pinto ng espasyo sa gitna ay halatang medyo naiiba, at ang mga rune sa mga haligi at tuktok na beam nito ay mas simple at komplikado. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, halos nahulaan ni Yezuan ang lugar kung saan patungo ang dalawa pang special na pinto. Ang panlabas na dalawa, ang isa ay humahantong sa Wanluo Prison sa mas mababang antas, at ang isa ay direktang humahantong sa Cosmic Void sa labas ng Battlestar. Ibig sabihin, ang Space Gate sa kabilang panig ay ang paraan upang makatakas. Gayunpaman, hindi binalak ni Yezuan na subukan ito ng basta-basta. Sa isang banda, napagpasyahan na niyang huwag munang umalis pansamantala, at sa kabilang banda, ito ay dahil hindi siya sigurado kung ang rune imprint na nakuha mula sa Demon Brain Core ng Black Tower ay magbubukas din ng special na pinto patungo sa labas ng fortress. Kung hindi niya kaya, kung mag-aalarma siya sa kung anong pag-iral na hindi niya kakayanin sa ngayon, ito ay talagang magulo. Gustuhin man niyang umalis, kailangan niyang mag-usisa at makarating sa ilalim ng bagay bago niya ito mapag-isipan. Para naman sa mas kakaiba at masalimuot na pinto ng kalawakan sa gitna, ayon sa pagtatansya ni Yezuan, ang lugar na patungo dito ay dapat na ang ikatlong layer ng Black Mosquito sa itaas. Kung ito ang kaso, itong space door na ito ay hindi mahawakan ni Yezuan, kahit ngayon lang. Matapos suriin ang tatlong special na pinto na nakahilera, palihim na hanapin ang mga reference point para sa pagkilala sa dalawang special na pinto sa tabi niya, at pag-iingat sa mga ito, kaagad na pumili ng direksyon si Yezuan at naglakad palayo. Walang iba sa buong malaking parisukat maliban sa tatlong gate ng kalawakan, at ito ay walang laman. Ngunit sa gilid ng parisukat, mayroong isang tuwid at napakalawak na daanan na may daan-daang metro ang nakikita, at ang bawat isa ay walang katapusan. Sa paghusga mula sa lapad ng apat na mga sipi na ito, ang mga ito ay umaabot hanggang sa malayo, at dapat mayroong iba pang mga bifurcated na mga sipi sa pagitan. Kung ito ang kaso, ang pangalawang layer ng Black Mosquito Fortress ay talagang isang labyrinth-like na lugar na hinati sa isang malaking bilang ng criss-crossing straight passages, at ang center point ng buong malaking labyrinth ay dapat ang higanting square kung saan naruroon si Yezuan sa ngayon. Kung tungkol sa tirahan ng mga demonyong scout na iyon, walang duda na dapat ay nasa kaliwat kanang gilid ng mga criss-crossing passages sa labyrinth. Napakalawak at napakalaking labyrinth kung saan ang mga pasuray-suray na patayo at paalang na mga daanan ay hindi mabilang, at ang kaliwa at kanang bahagi ng bawat daanan ay maaaring magtayo ng mga pinto upang buksan ang mga panloob na kuweba, upang ang pangalawang layer ng buong Black Mosquito ay maaaring tumanggap ng higit sa 10,000 mga demonyong scout, na talagang hindi isang problema. Pagkalipas ng ilang minuto, umalis si Yezuan sa gitnang plaza kung saan matatagpuan ang portal at pumasok sa pangunahing daanan sa kanang bahagi ng plaza, at pagkatapos maglakad pa sulong ng mga ilang milya, sigurado, isang tuwid na daanan ang lumitaw sa kaliwa at kanan, ang dalawang pangalawang daanan na ito ay halatang mas makitid, ngunit ang mga ito ay halos 200 metro pa rin. Si Yezuan ay patuloy na sumulong, hindi tumitigil hanggang sa lumitaw ang ika-6 na pares ng pangalawang sipi, tumalikod at lumakad sa kanan. Totoo rin ito para sa mga pangalawang koridor, kung saan lumilitaw ang dalawang tertiary corridor na may lapad na humigit kumulang 100 metro bawat 2 kilometro o higit pa. Sa nakaraang first level passage at second level passage, tanging ang passage fork lang ang lumitaw, at pagkatapos ng daan-daang metrong lapad na third level passage, bagaman magkakaroon pa rin ng dalawang mas makitid na fourth level passage bawat maikling distansya, ngunit kapag lumakad ka sa lahat ng paraan, makikita mo na ang hindi bababa sa mga kuweba sa kaliwa at kanan ng daanan. Ang lahat ng mga kuweba ay walang mga pintuan, isang malaking arko na pasukan lamang na matayog sa mga dingding ng daanan sa kaliwa at kanan, at ang espasyo sa loob ay dapat na napakalaki, at ito ay tila nahahati sa maliliit na kompartimento. Si Yezuan ay hindi tumigil dito, ngunit lumingon sa pasukan ng isang pang-apat na antas na daanan na halos 50 metro lamang ang lapad. Malinaw na maraming liblib na kuweba sa magkabilang gilid ng fourth level passage, at ang mga arko na pinto ay siksikan, lumilitaw tuwing 30 o 40 metro. Si Yezuan ay casual na pumili ng isang cave mansion, at pumasok,
na may mahinahong kilos. Sa daan noon, kapag dumadaan sa ilang kuweba, minsan ay nakikita ni Yeshua ang figure ng ilang demonyo, at nakita rin siya ng kabilang partido, ngunit wala ni isa sa mga demonyo ang nakahanap ng problema, at lahat ay itinuring si Yeshua bilang kanyang sariling tao. Oo, hindi niya kailangang kabahan, mayroong libu-libong mga demon scout sa buong Black Mosquito. Sino ang makakaalam ng nagmamadaling Black Mosquito, kung sino ang makakaalam? At ang dahilan kung bakit pinili niya ang kuwebang ito sa kanyang harapan ay talagang napakasimple. Ang bahay na kuweba na ito ay ang may pinakamaliit na bilang ng mga demonyo na nakatagpo niya sa buong 4th level passage. 6 lang ang demon powerhouse, at wala sa kanila ang masyadong mataas sa cultivation realm, lahat sila ay nasa pagitan ng una at ikalawang layer ng Star Core realm. Si Yezuan ay lubos na nakatitiyak na pagkatapos nilang mag-react, sila ay papatayin sa isang iglap. Crazy Hunt. Malapit na. Kabanata 2659, Selyo ng Alipin. Kung ang bawat cave house na ipinamahagi sa 3rd level passage ay puno ng maliliit na single room na pinaghihiwalay, ang mga cave na ito sa 4th level passage ay maaari lamang ituring bilang isang chase shop. Ito rin ay dapat na isang pagpapakita ng lakas at rango. Ang mga demon scout na nakatira sa maliit na solong silid ng 3rd level passage ay halatang may mas mataas na katayuan at mas malakas na lakas. At ang mga taong ito sa 4th level passage ay maaari lamang manirahan sa datungpo, kaya natural na ang kanilang katayuan ay bahagyang mas mababa at ang kanilang lakas ay bahagyang mahina. Ang kuweba na pinasukan ni Yezuan ay humigit kumulang 200 metro kwadrado, na may walang laman na gitna at isang malaking platform lamang na may tatak ng teleportation rune, na dapat gamitin para ibigay ang loot, gayon din ang isang short distance na direct anal teleportation platform para sa pagtanggap ng mga premyo at pang-araw-araw na consumable. Sa kahabaan ng perimeter ng dingding, may mga partisyon ng metal na nakausli mula sa loob ng dingding. Ang lugar sa pagitan ng bawat dalawang partisyon ay isang semi-open na independenteng maliit na espasyo. Bilang karagdagan sa isang kama, mayroong isang maliit na mesa at isang upuan. Mayroong humigit kumulang 40 sa mga semi-open na silid na ito sa kahabaan ng mga dingding ng buong kuweba, ngunit karaniwang walang laman ang mga ito, maliban sa lugar na pinakamalayo mula sa pasukan ng kuweba, kung saan 6 na demon scout ang sumasakop sa bawat isa. Sa oras na ito, ang ilan sa 6 na demonyo ay nakahiga sa kama. Ang ilan ay nakaupo lamang na naka-cross-legged sa kama at nakapikit ang kanilang mga mata upang magtanim, at ang ilan ay nakaupo sa isang maliit na bangkito sa gilid ng kama, nagbibilang ng ilang mga bagay. Nang makitang pumasok si Yezuan, itinaas lang ng 6 na demonyo ang kanilang mga mata at winalis sila at hindi pinansin, ano ang dapat nilang gawin. Itinago na ni Yezuan ang cultivation realm sa pangalawang order ng Star Core realm, na katulad ng 6 na lalaki na ito, kung hindi ay bigla siyang pumunta sa ika-8 order ng Demon Core at papasok sa 4th level channel na ito, natakot ako na ito ay maging isang sensasyon sa isang iglap. Malinaw, ang ganitong uri ng chase bunk ay dapat na manirahan sa sinumang nais. Ang mga demonyong scout na ito ay karaniwang nasa misyon o mga mineral sa pagmimina, at hindi sila gumugugol ng maraming oras sa Black Mosquito Space Fortress, na may puso pa ring alalahanin kung nasaan ang kanilang room bunk. Dir-diretsyong naglakad si Yezuan patungo sa inner area ng kuweba kung saan matatagpuan ang 6 na lalaki na ito nang hindi gumagalaw. Hindi pa rin nila ito pinansin, total normal naman ito, kung may bakanting upuan sa loob, sino ang gustong pumili ng lugar na malapit sa entrance ng kuweba? Bagaman ito ay kalahating bukas, kahit sino ay hindi malay na susubukan na gawing pribado at tahimik ang kanilang pribadong espasyo hanggat maaari. Maaaring mangarap pa rin ang 6 na lalaki na ito na balang araw, pagkatapos bumuti ang kanilang lakas, mapupunta sila sa 3rd level passage upang manirahan sa uri ng 3rd level cave mansion na may totoong cubicle. Sa kasamaang palad, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong ito. Boss! Isang mahinang humuhuni na tunog. Habang naglalakad siya sa layong 10 metro lamang mula sa 6 na lalaking ito, si Yezuan ay kumilos ng walang babala. Habang binubuhay niya ang espiritual na pinagmumulan ng core sa kanyang utak ng buong lakas, isang marangel na espiritual. Nakapangyarihan ang biglang tumagas mula sa kanyang katawan, tulad ng isang ilog na gumugulong na pabaligtad, na lumulukob sa kalangitan, at ganap na bomb alot sa 6 na demon scout sa isang iglap.
Sa pagkakataong ito, hindi man lang nag-abala si Yezuan na balutin ang ilang tipak ng divine consciousness power na natatangi sa mga human cultivator sa loob ng todo ng espiritual na kapangyarihan. 6 na mahinang manok, na may lakas ng ikawalong order ng kanyang Star Core Realm, sa pamamagitan lamang ng espiritual na kapangyarihan ng mga demonyo, sapat na upang durugan sila. Sa katunayan, ito ay, sa harap ng lumalakas na espiritual na bagyo ni Yezuan, ang 6 na demonyong scout na ito na una at pangalawang order lamang ng Star Core Realm ay naalis sa isang iglap, dumudugo mula sa 7 orifice, at tuluyang nawala ng hininga ng buhay. Mukhang medyo mahirap. Nang makita ang eksenang ito, natahimik si Yezuan saglit, medyo nag-aalala kung madudurog ba niya ang espiritual na pinagmumula ng core sa ulo ng 6 na lalaking ito. Sa kabutihang palad, ang pag-aalala na ito ay tila hindi kailangan. Makalipas ang 1 minuto, ang palad ni Yezuan ay mayroon ng 6 pang maliliit na itim na prismatic na kristal, na pinutol sa mga ulo ng 6 na lalaki na ito. Kung tungkol sa bangkay, sa kanyang kasalukuyang lakas, kahit na hindi niya nagawang dalhin ang isang Starry Sky level powerhouse sa immortal na kaharian sa kanyang katawan, ang ganitong uri ng bangkay na namatay ng walang hininga ay ganap na hindi pinaghihigpitan. Ang puntong ito ay palihim na nasubak ni Yezuan matapos niyang patayin ang pinuno ng bilangguan na Black Tower, kung hindi dahil dito, baka hindi talaga siya maglakas loob na gumawa ng ganoong desisyon, at talagang tinuturing ang lugar ng Demon Cave Mansion sa ikalawang layer ng Black Mosquito bilang kanyang paraiso sa Pangangaso. Ding, tuklasin ang espiritual na pinagmumulan ng core, kung mabubulok, at kunin ang espiritual na pinagmulan. Habang inilalagay ni Yezuan ang 6 na utak ng demonyo sa kanyang kamay sa kanyang katawan, ang mabilis na tunog ng sistema ng paglamon ay tumunog sa lalong madaling panahon, at pagkatapos magbigay ng tiyak na tugon, tumalikod si Yezuan at lumabas ng kuweba at nagsimulang hanapin ang susunod na pangkat ng biktima. Mabagal na lumipas ang oras, at bago ko namalayan, 3 buong araw na ang lumipas. Sa nakalipas na 3 araw, hindi mabilang na natuwa si Yezuan na sa wakas ay nakapagpasya na siyang manatili sa Black Mosquito Space Fortress pansamantala at pumasok sa ikalawang layer ng Demon Cave Mansion area para manghuli. Kung ikukumpara sa nakaraan na naghahanap siya ng nag-iisang demonyong taga-manman sa labas, ngunit kahit na siya ay nakakuha ng higit, 3 demonyong powerhouses lang ang kanyang hinabol sa buong araw, at ang kaligayahan ng 3 araw na ito ay parang isang pulubi na biglang nahulog sa isang mabungang minahan ng ginto. Sa loob ng 3 araw, ang kabuuang bilang ng mga demonyong core ng utak na naani niya ay umabot na sa nakakatakot na 947. Sa karaniwan, higit sa 300 piraso bawat araw. Ibig sabihin, sa nakalipas na 3 araw, halos araw-araw, mahigit 300 Demon Scout ang nawala sa lugar na ito ng Demon Cave Mansion at namatay sa mga kamay ni Yezuan. Ang nukleus ng utak ay nahiwa, at si Yezuan ay direktang itinapon sa sistemang lumalamon upang mabulok at kunin ang pinagmumulan ng espiritual na kapangyarihan, at ang bangkay. Pagkatapos ay itinapon niya ang lahat sa immortal. Mayroong halos 1,000 Demon Scouts, na 1/10 na ng kabuuang bilang ng mga demonyo sa buong base ng pagtatanggol sa espasyo ng Black Mosquito. Bagamat maraming demonyo ang pumapasok at lumalabas sa lugar ng kuweba sa ikalawang layer araw-araw, walang makakaalam kung sino ang patay na o wala pa rin. Ngunit biglang nawala ang halos 10 ng mga Demon Scout, at kung papansinin mo ito, makakakita ka pa rin ng ilang pusa. Ang mga demonyong powerhouse na kadalasang nananatili sa lugar na ito ng kuweba ay karaniwang humigit kumulang 2,000, minsan mas marami, minsan mas kaunti. Ngunit ngayon, pagkatapos na mahuli ni Yezuan ang may galit na galit, ang mga demonyong scout na kasalukuyang napadpad dito ay higit sa 1,000, at halos lahat ng mga kuweba sa ika-4 na antas ay walang laman, at sila ay dumaan sa ilang pang-4 na antas na mga sipi ng sunod-sunod, ngunit wala silang makitang isang figure ng demonyo. Dahil sa sitwasyong ito, kahit si Yezuan ay bahagyang nakaramdam ng hindi nararapat. Kung magpapatuloy ito, kung mapansin ng ilang demonyo na mali ang sitwasyon at iulat ang bagay, ito ay talagang magulo. Isinasaalang-alang ito, nagpasya si Yezuan na huminto pansamantala at maghintay ng ilang araw upang makita ang sitwasyon. Kahit papaano, kailangan nating hintayin na dahan-daw ang dumami ang mga demonyo sa lugar na ito ng kuweba.
Sa oras din na ito biglang tumunog sa kanyang isipan ang mabilis na tunog ng lumalamon na sistema. Ding, ang lahat ng mga core ay nagkawatak-watek. Nagsisimula ang kapangyarihan ng espiritual na pinagmulan. Progress 1. Progress 10. Ding, binabati kita sa host. Ang espiritual na pinagmumulan ay nani na. Palakihin ang antas ng source core at makuha ang kakayahang i-condense ang Spirit Slave Seal. Nakakapanabot ba ito? Kabanata 2660. Pagdurog sa buhay at kamatayan na talisman. Mga selyo ng alipin. Habang tumutunog sa kanyang isipan ang udyok ng sistemang lumalamon, si Yezuan ay natigilan saglit, at pagkatapos ay isang matinding kagalakan ang biglang lumitaw sa kanyang puso. Hindi sa banggitin ng anumang bagay, ang katotohanan lamang na ang espiritual na pinagmumulan ng core sa kanyang utak ay maaaring ma-upgrade ay sapat na upang magulat siya. Hindi pa naisip ni Yezuan ang tungkol dito noon, ibig sabihin, ngayon dahil na-absorb niya ang dami ng espiritual na kapangyarihan na naagnas at nakuha mula sa halos 1,000 mga core ng utak ng demonyo ngayon lang, na tinawag na isang marangel na espiritual na pinagmumulan ng kapangyarihan, na nagiging sanhi ng hindi inaasahang pag-usad ng espiritual na pinagmumulan ng core sa kanyang utak, at pagkatapos na magpadala ang sistema ng mabilis na tunog, alam ni Yezuan na ang espiritual na pinagmumulan ng ubod ng pakinabang ng demonyo ay talagang may ganitong uri ng benepisyo. Dahil ito ang kaso, kung hahanapin mo ang isang mas malakas na demon scout sa hinaharap, siguro ang antas ng demonyong core na nahiwalay sa kanilang mga utak ay dapat ding tumaas ng naaayon. Sa ganitong paraan, ang bilis ng cultivation ni Yezuan sa aspeto ng demonyong espiritual na kapangyarihan ay hindi patuloy na bababa dahil ang antas ng kanyang espiritual na kapangyarihan ay tumataas at tumataas. Siyempre, ang saligan ay dapat mayroong sapat na mga core ng utak ng demonyo upang mabulok at ma-extract. Gayunpaman, hindi ito ang mga bagay na pinlano ni Yezuan na pag-isipan ngayon. Ang kanyang pagkamausisa ay naaakit sa pamamagitan ng bagong kakayahan ng slave mark na lumitaw pagkatapos na i-upgrade ang espiritual na source core grade sa sandaling ito. Ang tinatawag na selyo ng alipin, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay dapat na isang uri ng espiritual na imprint na ginagamit upang mapagtanto ang paraan ng pang-aalipan. Sa orihinal, ito ay isang hindi malay na pag-unawa kay Yezuan, na naghahayag ng malakas na pansariling inaasahan, ngunit ang pag-unawa na ito ay mabilis na nakumpirma. Bagamat hindi iisa, ang espiritual na pinagmumula ni Yezuan at ang sistema ng paglamon, ang una ay nagugat na ngayon sa dagat ng kaalaman ni Yezuan, at matagal na siyang hindi mapaghihiwalay sa kanya. At gayon din sa sistema ng paglamon, at ang autoridad nito ay malinaw na mas mataas, halos katulad ng ulo ng buong katawan at banal na kaluluwa ni Yezuan. Kahit na ang mga kayamanan na kasama sa katawan ni Yezuan ay maaaring kainin at manipulahin ng sistema sa kalooban, at ang espiritual na pinagmumulan ng core, na pinagsama-sama na sa laman at dugong kaluluwa ni Yezuan, ay walang exception. Sa katunayan, sa bawat oras na matapos mabulok ang mga utak ng demonyong iyon, ang malaking halaga ng espiritual na kapangyarihang pinanggalingan na nakuha ay ini-inject lahat sa espiritual na pinagmumulan ng core ng kanyang dagat ng kamalayan tulad ng automatikong lumalamon na sistema. Sa puntong ito, naglabas na si Yezuan ng malinaw na tagubilin sa pahintulot sa system. Masasabing ang lahat ng mga pagbabago sa spiritual source core na ito sa kanyang utak ay talagang nasa ilalim ng pagsubaybay at kontrol ng sistema ng paglamon, at dahil dito, madaling mauunawaan ni Yezuan ang lahat ng partikular na impormasyon ng kakayahan ng slave seal na ito sa pamamagitan ng sistema ng paglamon. Ang tinatawag na slave seal, sa madaling salita, ay talagang isang uri ng bagay na katulad ng life and death charm ng lola ni Tian Shantong. Ang kaibahan lang ay ang buhay at kamatayan na anteng-anteng ng dating ay isang manipis na piraso ng malamig na yelo na pinalapot sa pamamagitan ng pagsipsip ng singaw ng tubig sa espasyo na may totoong chi. Gayunpaman, ang bagong nakuhang kakayahan ni Yezuan na i-condense ang slave seal ay direktang pinalamutian ng espiritual na pinagmulan sa espiritual na pinagmumulan ng core sa kanyang utak, at sa wakas ay naging isang tipak ng espiritual na imprint na may sariling natatanging aura. Ito ay tulad ng runic imprint na nakuha niya mula sa core ng utak ng Black Tower ng Jailer. Ang rune seal ay ginamit upang i-activate ang susi sa pinto ng espasyo, at ang slave seal na pinalapot ni Yezuan ay ginamit upang alipinin ang mga demonyo.
Kapag ang ganitong uri ng slave seal ay nakalubog sa katawan ng demonyo, automatiko nitong mararamdaman ang hininga ng nucleus ng utak ng demonyo, at pagkatapos ay lalapit, at sa wakas ay sumanib dito, upang ang demonyo ay maasimilasyon ng hininga ng slave seal ni Yezuan dahil ang espiritual na pinagmumula ng core sa utak ay maaasimilasyon ng slave seal ng Yezuan na uri ng pagiging tapat, at ito ay hindi magiging isang uri ng katapatan. Kung gusto mong palayain, mamatay man ang demonyo, o magkusa si Yezuan na bawiin ang slave seal na isinama sa kanyang spiritual source core. Mula sa puntong ito, kumpara sa selyo ng alipin ni Yezuan at sa buhay at kamatayan na anteng-anteng ng lola ng batang lalaki sa bundok noong araw na iyon, ang epekto ay simpleng pagdurog, at ito ay hindi sa parehong antas. Antukin talaga to, at mahuhulog agad ang unan sa langit. Matapos maunawaan ang mga partikular na epekto at paraan ng condensation ng slave seal, ang buong tao ni Yezuan ay nasa sabik, at gusto lang niyang tumangala sa langit at tuwang-tuwa na umungol, ngunit nang ang mga salita ay dumating sa kanyang bibig, sa wakas ay naging mahinang ungol siya, nag-aalala ako na hindi ako makapagpatuloy sa pangangaso, natatakot ako na hindi ako komportable sa mga susunod na araw, na may ganitong mga problema. Panipi, kung hindi mo ito mapatay pansamantala, kung gayon maaari mo itong direktang alipinin, kung maaari kang magtanim ng mga marka ng alipin sa lahat ng mga demon scout na napadpad dito, ang buong pangalawang layer na lugar ng Black Mosquito ay walang alinlangan na kapareho ng unang layer na Wanluo. Treason sa ibaba, at ito ay ganap na mahuhulog sa ilalim ng aking kontrol. Habang pinag-uusapan ito ni Yezuan, mas lalo siyang nasasabik, at sa wakas ay tumigil na lang sa pag-iisip tungkol dito, at nakakita ng isang mansyon ng demonyong kuweba na matatagpuan sa ika-4 na antas na daanan at pumasok doon, umupo siya nang nakakrus ang paa sa sulok ng mansyon ng kuweba, inalis ang kaguluhan sa kanyang isipan, nag-concentrate sa pagpapanatili ng isa, hinimok ang kapangyarihan ng espiritual na pinagmumulan ng kaibuturan, at nagsimulang magkulong sa kaibuturan ng mga alipin, condensation method na naintindihan na niya sa puso niya. Pagkaraan ng humigit kumulang 10 minuto, binuksan ni Yezuan ang kanyang double bottoms, ang kanyang mga mata ay nagniningning, at siya ay sumambulat sa hindi mapigil ang kagalakan. Ang proseso ng condensing ay napakakinas, ito ay ginawa ng isang beses, at ang dahilan kung bakit ang unang selyo ng alipin na ito ay tumagal ng halos 10 minuto ay dahil sa siya ay masyadong maingat, at siya ay naging maingat sa lahat ng oras, naghahanap lamang na maging ligtas, anuman ang kahusayan. Kung ito ay nasa normal na bilis, sa kasalukuyang antas ng paglilinang ni Yezuan sa mga tuntunin ng espiritual na kapangyarihan, ang oras na kakailanganin upang makumplito ang condensation ng isang slave seal ay dapat na mga 6 na minuto. Kung pinuhin mo ito sa isang tiyak na lawak, ang oras na ito ay maaaring paikliin muli, at dapat ay magtagumpay ka sa loob ng 3 hanggang 4 na minuto. Sa ganitong paraan, pagkatapos mapino si Yezuan, kung hindi siya natutulog araw at gabi, mapapawi ni Yezuan ang halos 400 slave seal sa isang araw. At ang mga demon scout na na-stranded sa lugar ng Demon Cave sa ikalawang layer ng Black Mosquito ay nasa early 2000s pa lang kung weekdays. Sa madaling salita, sa 5 araw lamang ng tuloy-tuloy na condensation, makakakuha si Yezuan ng isang espiritual na selyo ng alipin na sapat na upang alipinin at kontrolin ang lahat ng mga demon scout sa buong second layer area. Ngunit malinaw na wala siyang planong magsimula ngayon. Ngayon na ang unang slave seal ay matagumpay na na-condensed, kung hindi niya agad susubukan ang totoong epekto nito, hindi talaga mapakali si Yezuan, sabik na subukan, hindi siya makapaghintay. Pagkatapos ng ilang pagwawasto, sa wakas ay hindi na siya nagpapigil, bumangon at umalis sa kuweba ng demonyong ito, at naghanap ng ilang pang-4 na antas ng mga sipi sa paligid niya, at sa wakas ay nakita niya ang mga figure ng 2 demonyong scout sa isang cave mansion pagkaraan ng ilang sandali. Ang cultivation realm ng 2 lalaking ito ay hindi magandang tingnan, sila ay pangalawang order lamang ng Starcore realm, at kung sila ay napakahina, si Yezuan ay walang interes na itago ito, at siya ay tumuntong sa kuweba gamit ang kanyang harapang paa, at sa susunod na sandali, kahit na hinikayat na niya ang espiritual na pinagmumula ng core sa kanyang utak. Boss! Phew! Sa susunod na sandali, isang malakas na espiritual na bagyo ang lumundag, at ito ay hinaluan ng isang espiritual na imprint na kasing liit ng 1 milimetro at kulay itim at lila. Bang!
Sa dalawang Demon Scout, ang isang lalaki ay nadurog sa canopy ng Spiritual Storm Hood, at bumagsak sa kanyang likod sa unang pagkakataon, habang ang isa ay nakatayo pa rin na parang ayos lang, ngunit ang kanyang mga mata ay mabilis na nalitaw sa susunod na sandali nang ang mga butil ng mga marka ng alipin ay lumubog sa kanyang katawan.